Hindi magandang biro yan. Kahit noon pa man wala na akong tiwala sa matandang yon. Pero Lo, hindi ba mas maganda kung sabihin nyo na sa amin para naman matulungan namin kayo? Sige, subukan mo kainin ako at makikita mo hinahanap mo! May alaala ba kayo ng lolo nyo na hindi nyo makakalimutan? Ako kasi, oo. Yun ay ang tindi ni lolo sa pakikipag-inuman. Madalas siyang pambato sa palakasang uminom at patagalang bumagsak sa inuman. Bagay na proud ako noon. Pero bukod roon, may isang bagay pa ako na talagang ikinaproud sa kanya. At ang bagay na yon ang ikukwento ko sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at sa mga sumusubaybay sa channel na ito. Habang walang magawa at matutulog na, nakita ko lang sa recommendation ng YouTube channel ninyo. At simula noon, na-addict na ako at ang kinakasama ko. Hanggang sa mapagdesisyon na naming magpasa rin ang kwento namin. At sa araw na ito, ikukwento namin ang mga karanasan namin na nagpamulat sa amin sa totoong gusto namin. Ako nga pala si Paeng. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Aba, pagbuksan mo nga yung pinto! Baeng! Baeng! Lintik kang bata ka. Buksan mo nga yung pinto, hingihina ako. Ano ba ginagawa mo dyan at ang tagal mo? Ano ba yan, Lo? Madaling araw na ho. Madaling araw na ba? Pasensya na. Hindi ko na malayan yung oras Naku, hindi naman kasi talaga kayo umuwi hanggat hindi pa bumabagsak yung mga kasama niyo sa inuman Tibay mo talaga, Lo. Abay, siyempre. Ako pa ba? Walang makakapagpahinto sa akin hanggat hindi ko pa sila napapatumba. Kaya lang, Lo. Sana boss-bossan nyo na rin yan. Hindi na po kayo pabata. Alam ko naman yun. Kaso, alam mo naman na hindi ako nagyayaya sa mga inuman, di ba? Sila naman yung mo sa akin kahit na ho. Minsan, kailangan nyo rin tumanggi. Baka mamaya magkasakit na ho kayo sa bato niyan. O kaya sa atay. Ay, matanda na ako. Kung mamamatay man ako, mas gusto ko namang mamatay na ginagawa ko yung gusto ko. Paano ho yung pagpapagamot? Kawawa naman ako nito, Lo. Huwag mo na ako ipagamot. Itapon mo na lang ako sa ilog. Ewan ko sa'yo, Lo. Bahala ka nga dyan. Matulog ka na lang ulit yan. Iing-ihin na talaga ako. Napailing na lamang ako sa lahat ng mga katwiran ni Lolo Lito. Kahit kailan talaga, hindi talaga mapapauwi ng bahay hanggat hindi napapatumba ang mga kainuman niya. Talagang pinanindigan niya ang lakas niyang uminom at ang record-breaking niyang hindi napapatumba sa inuman. Si Lolo Lito na lang ang meron ako. Naghiwalay ang mga magulang ko nung pagkapanganak pa lang sa akin. At ngayon, pareho silang may kanya-kanya ng pamilya, habang ako ay iniwan nila kay Lolo Lito. Nung una raw, binibigyan pa ako ng sustento. Pero nung huli, si Lolo Lito na ang sumagot ng lahat. Kaya hindi ko na sila kinilalang mga magulang. Hindi rin naman na nila kasi ako kinukumusta. Bakit hindi ka pa bumabalik sa pagtulog? Hindi na ho. Mag-alas 4 naman Magbubukas pa ako ng tindahan. Ay, oo nga pala. Hindi na rin ako matutulog. Bale, pagtimpla mo na nga lang ako ng kape para mahimas-masan na ako, Paeng. Lolo naman, para kang hindi 65 years old Matulog ka na doon. Ako nang bahala sa tindahan. O sige na nga.
Apo, babawi na lang ako sa'yo bukas ha. Tigilan mo nga ako, Lo. Paano kayo makakabawi niyan kung yayain na naman kayo ng mga barkada mo? Birthday pa naman ni Mang Dionisio sa susunod na araw. Pabayaan mo na yan si Dionisio. Hindi mo na ako iinom kasi nagagalit na yung apo kong mahal. Kadiri ka, Lo. Matulog ka na nga lang. O sige na, Apo. Pasensya na at naistorbo kayong paglalaro mo kanina, ha? Lolo, natutulog po ako, no? O sige, sabi mo eh. Mahilig talagang mang-asar si Lolo Lito. Mahilig siya sa mga dirty jokes. Minsan nakakainis at minsan naman nakakatawa. Depende na lang sa mood ko. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos dahil bigla akong nagising nang kumatok siya kaya wala ako sa mood. Nagluto na muna ako ng almusal na pwede rin hanggang tanghalian at hapunan na. Para kapag nagising si Lolo, may makakain siya. Bago na rin ako tuluyang umalis ng bahay para dumiretso sa pagtitinda. Isa akong tindero ng isda sa palengke. At ito na talaga ang negosyo ni Lolo mula pa noon. At ngayon ako na ang nagpapatuloy. Hindi na ako nag-aral ng kolehiyo kagaya ng gusto ni Lolo. Hindi naman kasi para sa akin ang pag-aaral. Palagi akong pasang-awa lang sa mga grado ko. At kung papasok pa ako sa kolehiyo, siguradong hindi naman ako papasa. Baka mag-aksaya lang ang lolo ko sa tuition fee. Isda! Isda kayo dyan! Bili na po kayo, ma'am, isda! Madam, gusto mong tilapia? Nako, Paeng. Feeling ko mayaman talaga ako kapag dito ako bumibili sa'yo. Madam kasi ang tawag mo sa akin eh. Kahit man lang ho sa tawag ko sa'yo, magmukha ka mayaman, di ba, Ma'am Hilda? Oo nga. 1 kilo nga ng tilapia. O sige po, lilinisan ko na po ba? Oo, pakilinisan na. Hindi naman pwedeng iuwi ko yan na tumatalon-talon pa. Ikaw talaga, Paeng, oh. Mali ko po ba kung gusto nyo alagaan nyo sa aquarium? Siraulo kang bata ka. Siya nga pala, wala ka pa rin bang nobya? Ay, wala pa po sa isip ko yun eh. Saka na ho, kapag mayaman na ako. Naku, sayang. Ang balita ko, yung pamangkin ni Tess lumipat dito sa baryo natin para tulungan si Tess na magtinda ng manok. Ang sabi-sabi, napakaganda raw ng apo ni Tess. Aba, kung maganda nga siya, di araw-araw ko makikita yung kagandahan niya. Yan lang yung tindahan ni Aling Tess eh. Ay, oo nga pala. Naku, napachismis pa tuloy ako dito sa harapan ng tindahan niya. Mabutit wala si Tess. Ikaw naman talaga, Ma'am Hilda. O siya, sige, alis na ako. Etong bayad, huwag mo ko isumbong kay Tess, ha? O siya, hindi ho. Ay, teka, bago ko umalis. Yung fiesta nating papalapit na, sasali daw ba ulit ang lolo Lito mo sa patibayan sa inuman? Ho? Sino ho nagtanong? Si Kapitan. Alam mo namang paborito ni Kapitan yang si Lolo Lito pagdating sa pa-contest na yun eh. Syempre sasali yun. Si Lolo pa. Hanggat malakas pa yun, hindi pwedeng hindi siya sasali. Mukha nga, ang tibay pa rin ni Lolo Lito sa inuman kahit na senior na. Kaya nga po eh. Sabihan niyo na po si Kapitan na huwag siya mag-alala dahil sasali pa rin talaga si Lolo ngayong taon. Sige, aasahan namin yan, ha? Yung fiesta dito sa amin, madalas na may palaro na patagalang bumagsak sa inuman. At ilang taon nang walang nakakatalo sa lolo ko. Ilang linggo lang ay dumating na nga ang fiesta. Sa sobrang excited ni Lolo para sa palaro, umaga pa lang ay nakapustura na siya. Akala mo naman kung saan pupunta at nakapumada pa. Aba, nagpagwapo ko pa talaga, Lo ah. Talagang ayos na ayos yung buhok mo oh. May pumada pa oh. Parang hinimod ng baka. Ano? Anong hinimod ng baka? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Sirang ulog to. Wala. Hindi ba pwedeng gusto ko lang talaga mag-ayos para maayos na may itsura ko? We,
Kahit inuman talaga yung pupuntahan mo? Si Raulo ka talagang bata ka. Siyempre, lilitratuhan kaya ako kapag nanalo ako mamaya sa patagalan na inuman. Noong nakarang taon, ang pangit ko doon Ipinaskil ba naman sa barangay? Siyempre, lasing ho kayo, Lo Alam nga namang pogi pa rin kayo kahit lasing. Basta. Kailangan gwapo ako mamaya. Tara na nga. Tapos na ako. Ikaw ba? Tapos na ho ako. Ha? Yan na yon? Diyos ko naman, Apo. Walang-wala ka sa pormahan ko noon. Kaya wala kang girlfriend ngayon dahil ang baduy mo sa pormahan. Grabe ka naman sa akin, Lo. Ang sakit mo naman magsalita. Totoo naman yung sinasabi ko May pasabi-sabi ka pang wala sa priority mo yung pag-girlfriend. Pero ang totoo, torpe ka lang naman talaga at kulang sa forma. Yali ka na nga, Lo. Baka mamaya kung saan na naman mapunta tong usapan natin Ba't mo ba iniiba yung usapan? Tara na, Lo. Baka hinahanap na tayo ni Kapitan. Patuloy pa rin akong inaasar ni Lolo Lito pero hindi ko na siya pinansin. Pilit ko na lang binago ang usapan para hindi na niya ako maasar pa. Ang totoo kasi niyan, hindi naman talaga ako torpe at nagkakagusto rin naman ako sa mga babae. Pero sa tuwing iisipin ko kasi na kapag nagkaroon na ako ng girlfriend, mahahati na ang oras ko kay Lolo, pati na rin sa girlfriend ko. Nahihilo na kaagad ako. Kaya mas pinili ko na lamang na maghintay ng tamang pagkakataon kung kailan magkakaroon ng babaeng para sa akin. Naniniwala naman kasi ako na kung para sa akin talaga. Ilang minutong paglalakad lang ay nakarating na kaagad kami sa pinaggaganapan ng fiesta. Marami na ang nagsisimula sa palaro at isa na roon ang inuman contest. Maaga pa pero tumutoma na ang mga binata. Tatay, pati na rin mga babaeng lasinggera dito. Si Lolo lang talaga ang kasaling matanda. Oh, nandito na pala yung defending champion natin Si Lolo Lito! Lolo Lito! May makakatalo kaya kay Lolo Lito ngayon? Sana lang. Pagod na rin ako palaging nakapaskil dyan sa barangay. Lo, pagod ka na ho ba? Bakit ho ba pormadong-pormado ka kayo ngayon? Parang pinaghandaan mo Siyempre, Kap. Kung ako nga yung mananalo, nakaporma na ako, di ba? Iba ka talaga, Lolo Lito. O siya, humilera ka na doon dahil magsisimula na yung pangalawang session ng labanan. Nanalo na si Tisoy. Aba, mukhang maglalaban kami mamaya Mukha nga, Holo. Paeng, pumwesto ka na doon at makitaya. Alam ko namang hindi ka sasali dahil mahina kang uminom. Yun lang talaga, hindi talaga ako nagiinom, Kapitan. Hindi ako nagmana kay Lolo O siya, magsisimula na yung labanan Ay, saglit lang! Saglit lang at may hahabol pa. Ha? Sino? Eto, ang pamangkin ni Tess, si Kira. Madam Hilda naman, nagpapatawa ba kayo? Babae ho yan Hindi ako nagpapatawa, Sasali raw talaga siya. Baka siya yung unang bumagsak sa mga kalaban niya. Puro lalaki ngayon Minamaliit mo ba ako? Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Malaki yung premyo dito pero sinasabi ko sa iyo hindi ka mananalo sa mga kalalakihan dito. Di patutunayan ko. Iya. Hindi bawal makisali sa palaro yung isang babae. Pero sigurado ka ba talaga? Ang payat mo na tapos mukhang hindi ka pala inom. Sigurado po ako, Kapitan. Bakit hindi nyo na muna ako subukan? O siya, sige. Bigyan natin ng pagkakataon. Hindi naman masama subukan, di ba, Paeng? Bahala siya sa buhay niya. Pero sigurado ako na walang panama yung babae niyan sa lolo ko. Imbes na sagutin ako, ninisian lang ako ng babae na ang pangalan daw ay Kira. Napailing na lamang ako dahil sa yabang niya. Baka mamaya, isang bote pa lang bagsak na yan.
Imbis na pagtuunan siya ng pansin, nakipusta na ako sa mga naroon. Bukod kasi sa mismong palaro, may pustahan. At syempre, hindi pwedeng hindi ako kasali roon. Maraming pumusta kay Lolo, pero meron ding pumusta doon kay Kira. Hindi ko alam kung anong nakain nila at kung bakit nila pinipiling pustahan yon. Pero ayos na ayos yon, para ko konti lang din ang kahati ko sa panalo. Nang magsimula na nga ang inuman, confident talaga ako na si Lolo ang mananalo. Pero habang tumatagal, paubos ng paubos ang mga kalaban. Pero yung Kira, parang hindi pa rin tinatamaan. Kumunot na ang noo ko habang pinagmamasdan siyang maigi kung paano niya iniinom ang alak. Kasi si Lolo, namumula na ang buong muka pero siya parang wala talagang epekto. Aba, mukhang may bago na mananalo ah. Naku po, mukhang magkakaroon na tayo ng bagong champion ngayong taon na. Congrats. Goodbye sa inyo. Lolo? Ano nangyari? Bakit ka naman natalo? Naku po, sa wakas pagkalipas na ilang taon, natalo na rin si Lolo Lito. At hindi lang yun ha, natalo siya ng babae pa. Naku, hindi. Baka nandaya yung babaeng yan. Imposible. Tanggapin mo na lang, Paeng. Tumatanda na talaga ang lolo mo at hindi na ganun katibay pagdating sa inuman. Kung ako sa'yo, sumunod ka na kasi sa yapak ng lolo mo. Hindi naman, Madam Hilda. Mukha kasi nandaya yung babaeng yan eh. Ay, kitang-kita naman ang lahat kung paano niya nilalagok ang lahat ng mga iniinom niya. Paano nangyaring nandaya siya? Mga kabaryo, ito na yung bago nating champion sa inuman contest, si Kira! O ano, akayin mo na yung lolo mo sa pag-uwi ah. Mukhang kailangan niya ng pahinga eh. Hindi na siya ganun kalakas kaya dapat ingatan mo. Nangaasar ka ba? Hindi ah, concerned lang ako sa lolo mo. Nandaya ka sigurado. Hindi ako nandaya. Nilago ko lahat ng alak, kita mo naman, di ba? Ay, hilo na nga rin ako eh. Di ko lang masyadong pinapahalata. Pagkatapos niyang sabihin yon, naglakad na siya paalis. Pasuray-suray ang lakad niya pero inalalayan siya ni Madam Hilda. Naiinis na lang na napailing ako at pinuntahan si Lolo sa lamesa, kung saan siya nakasubsob ng dahil sa labis na kalasingan. Tinulungan ko si Lolo na bumangon at saka kami nagpaalam na umalis. May consolation prize naman ang second place kaya kahit papano, may nauwi kami kahit na natalo ako sa pustahan. Kinabukasan, nang magising si Lolo ay kaagad kong sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Lo, may nalasahan po ba kayo ibang lasa sa alak na ininom nyo kahapon habang naglalaro? Wala naman. Bakit mo ba natanong? Kasi Lo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na natalo ko ng isang babae lang. Yung babaeng yun, halos kasing edad ko lang ha. Di ba parang napaka-imposible naman nun? Saan niya dinala lahat nung ininom niyang alak? Naku Apo, walang problema sa akin yun kung matalo man ako. Masyado na akong matanda. At saka baka nga talagang hindi na ako ganun kalakas uminom. Huwag mo na masyadong damdamin yung pagkatalo ko Apo. Pero Lo, naiinis ako eh. Napakayabang ng babaeng yun sa totoo lang. Para talaga nandaya siya eh. Paano mo naman nasabi nandaya siya, Aber? Baka nga po may nilagay siya sa iniinom ninyo. Abay kung may maglagay man ng gamot sa alak na iniinom ko, si Kapitan yun. Pinagdududahan mo ba ang Kapitan natin? Basta, iba talaga yung kutob ko. Alam mo, Apo, hindi posibleng manalo ang batang babaeng yon. Mukhang malusog pa ang atay niya. At saka parang strategy niya ay ilagay yung alak sa tiyan at hindi sa ulo. Kagaya ng ginagawa ko strategy mula pa noon, di ba? Kaya lang kasi, masyado na ako matanda para sa strategy na yon. Huwag mo na masyadong dibdibin ang pagkatalo ko.
Mabuti nga yun para makapagretiro na ako sa pagiging manginginom. Hindi ba't yun naman talaga ang gusto mo? Oo nga ho. Pero ayoko kasi talaga na sa lahat yung mga taong nandadaya eh. Wala akong nakutubang pandaraya doon. Kaya ako malma ka lang dyan. Kahit anong pagpapakalma sa akin ni Lolo, mainit pa rin talaga ang dugo ko sa babaeng yon. Mas lalo pang tumindi ng pagdating namin sa may palengke. Mukha niya kaagad ang bumungad sa akin. Halos makalimutan kong pamangkin nga pala siya ni Aling Tess. At ngayon, siya na ang tindera sa tindahan nila ng karne ng manok. Oh, tingnan mo nga naman yung tadhana oh. Talagang nagkita tayo ulit. At dito pa talaga sa palengke. Ano ba sa tingin mo? Malamang magkikita tayo dahil nasa iisang baryo lang naman tayo. Alam mo, para sa isang lalaki, napakasungit mo. Hindi ako masungit, no? Mabait ako kahit kanino mo pa itanong. Sadyang galit lang talaga ako sa mga taong madadaya. Ha? Madaya? Tungkol pa rin to sa pagkatalo ni Lolo Lito sa inuman kahapon, no? Grabe ka naman. Ano ba akala mo? Forever nang malakas uminom yung lolo mo. Nako, Iha, wag mo nang pansinin tong apo ko. Yan din yung sinabi ko sa kanya. Oh, kita mo na? Pati nga yung lolo mo kampi sa akin eh. Lolo naman, ba't mo naman siya kinakampihan? Hindi naman siya kinakampihan ko siya. Ang gusto ko lang naman sabihin huwag niyong pagtalunan yung isang bagay na hindi naman dapat pagtalunan. Paeng, malaki ka na. Hindi na tama yung makipagtalo. Tama po kayo dyan, Lolo. Napakahilig kasing makipagtalo eh. Wala namang dapat pagtalunan. Siya nga pala. Congrats sa'yo, Kira, ha? Sa wakas, may nakatalo na rin sa akin sa inuman. Sa susunod, dapat magkainuman tayo minsan, ha? Wala pong problema doon, Lo. Iset po natin yan. Nako, nakakatuwa ka naman, Iha. Ganyan na ganyan ako nung kabataan ko. Pakiramdam ko ay na out of place ako sa kanilang dalawa. Kaya imbes na makipagtalo pa kay Kira, nagtinda na lang ako at inasikaso ang mga mamimili. Kahit inis na inis ako, wala akong choice kung hindi ang manahimik dahil nagmumuka akong isip bata. Pero kahit sinusubukan akong kausapin ni Kira, hindi ko pa rin siya magawang kausapin ng maayos. Ilang araw din kaming ganon hanggang sa isang gabi. Habang dinadrive ang tricycle namin ni Lolo pa uwi sa bahay galing sa palengke, hindi na nakapagtimpi pa si Lolo. Hoy, ano ka ba naman, Apo? Nakakaya yung mga sinabi mo tungkol kay Kira sa harap na maraming tao. Sa harap pa naman ng maraming customer natin. Hayaan mo na yun, Lo. Mukhang hindi naman siya nasaktan eh. Sa isa pa, totoo naman yung sinasabi ko ah. Baka umalis siya sa dati nilang baryo dahil mandurugas siya. Hindi naman mukhang mandurugas si Kira. Ang bait-bait pa nga ng batang yun eh. Tapos ginaganon mo. O baka namang may gusto ka sa kanya. Lo, ano bang may gusto sinasabi nyo? Nako, Paeng. Kaya naman pala palagi mo inaasa si Kira dahil may gusto ka sa kanya, no? Sa bagay, hindi kita masisisi, Apo. Maganda naman talaga yung Kira at saka malingkinitan. Ang dami nga may gusto sa kanya sa palengke. Wala nga ho akong gusto sa kanya, Lo. Go! Kahit i-deny mo pa yan, Apo. Sisigaw at sisingaw pa rin yan balang araw. O sige, patuloy mo lang asarin si Kira, ha? At siguradong tama talaga yung hinala ko. Kilabutan naman po kayo sa mga sinasabi niyo, Lo. Pahingi, teka, indo mo yung tricycle, may babae! Lo, ano po ba yun? Ginulat mo naman ako eh. May babae nga. Ayun, no? Nako, may babae nga pero mukhang hindi buhay yan. Ano? Diyos ko, Paing, patakbuhin mo na kagad yung tricycle. Multo! Merong multo!
Panay ang sigaw namin ni Lolo habang mabilis kong minamaneho ang tricycle. Para lang mabilis na malampasan yung babaeng nakaputi at may mahabang buhok na nasa daanan namin. Nasa tapat siya ng puno ng saging, kaya mas lalong nakakatakot. Gustong-gusto kong ipikit ang mga mata ko, pero kung gagawin ko yon, siguradong mababangga kami ni Lolo. Nagtataasan ang mga balahibo ko sa sobrang kilabot, hanggang sa tuluyan kaming makalayo roon. Nang makarating sa tapat ng bahay, nagmamadali akong bumaba ng tricycle habang si Lolo ay ganun din. Diyos ko, Lo. Ano ba yung nakita natin? Totoo bang multo yun? Hindi ko alam. Basta ako, pumikit ka agad ako eh. Pero grabe yung kilabot ko, Apo. Mukha nga may totoong multo. Nakaputing bestida pa yun eh. Tapos napakahaba ng buhok tapos itim. Hindi ba't ganun yung mga white lady? Oo nga. Pero paano nagkaroon ng multo sa puno ng saging? Yun yung unang beses na nakakita ako ng white lady na ganun ah. Hindi ho ba sa puno ng balete kadalasan yung white lady? Pwede na pala sila sa puno ng saging? Ewan ko nga rin, Apo. Pero kinikilabutan pa rin ako. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob at maghagis na asin sa paligid. Baka sumama pa sa atin yung kaluluwang yon. Paano kaya to? Baka bukas ng gabi makita na naman ulit natin yung white lady na yun. Basta, magsasabay tayo ng ibang kasama pa uwi. At hindi na tayo magpapagabi. Mula nung gabing yon ay hindi na naalis ang takot namin ni Lolo. Sa tuwing dadaan kami sa puno ng saging, na madalas naman talaga naming daanan. Doon lang naman talaga ang daan namin pa uwi at walang ibang daan kaya hindi namin inaasahan na mangyayari yon. Hanggang sa kumalat na nga ang bali-balita na may white lady ngang nakikita sa may puno ng saging. At hindi lang yon ang balita na kumalat sa aming lugar. Pagkatapos naming mag-almusal, kalalabas lang namin ng bahay nang makasalubong namin si Aling Hilda. Paeng! Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa pagkamatay nung mag-asawa kagabi? Ano pong pagkamatay, Madam Hilda? Aga naman po yata ng balitang yan. Naku, kalalabas ko nga lang din ng bahay at nakausap ko si Tess. Ang sabi niya, may mag-asawa raw na wakwak ang tiyan. Natagpuan daw sa tapat ng puno ng saging. Doon sa pwesto na sinasabi ko sa'yo kung nasaan naroon yung white lady. Oho? Teka nga lang. Namatay yung mag-asawa at wakwak yung mga tiyan nila. Tama ba yung pagkakapaliwanag mo, Hilda? Oo, Lolo Lito. Hindi ko pa man nakikita ang mga bangkay pero nangingilabot na ho ako. Nawala ba yung mga laman loob nila? Oo, ubos na nga raw at wala nang tinira kahit ang puso. Ay, ano kayang nangyari sa mag-asawang yun ano? Nakakaawa naman. Lo, bakit po parang alalang-alala kayo? Kasi kung talagang pati laman loob niya yung nawala, ang ibig sabihin lang nun, hindi white lady yung nakita natin. Ano po yun? Aswang yon, Paeng. Lo, iba na ho yung panahon ngayon. Imposible namang may aswang pa. Aba, hindi natin alam Baka nag-evolve na yung mga aswang ngayon. Noon, kaya din nila makisalamuha sa mga tao. Ngayon pa kaya? Ibig niyo pong sabihin, baka kasama na natin yung mga aswang? Oh, bakit nakatingin kayong dalawa sa akin? Hindi ako aswang ano? Hindi ho kayo sinasabihan namin aswang, Madam Hilda. Ko naman Akala ko ako eh. Pero tama ang lolo mo, Paeng. Talagang may mga aswang. Hindi mo ba nasasabi sa apo mo, Lolo Lito, na dating manunugis ng aswang ang tatay mo? Ho? Lo, mukhang marami ka pang sikretong hindi sinasabi sa akin Saan na natin pag-usapan yung bagay na yan? Mukhang malaking problema kung talaga nagbalik yung mga aswang dito sa baryo natin. Si Lolo naman Anong saka na lang natin pag-usapan kung kailang curious na ako sa katotohanan? Hayaan mo. Sasabihin ko sa'yo ang tungkol doon mamaya pag uwi natin. Mahuhuli na tayo sa pagtitinda. Tanghali na. Mas lumakas pa ang ugong ng balita patungkol sa mag-asawang namatay.
Lalo na ang balitang may aswang daw sa kanilang baryo. Madalas daw kasi kapag nagpapakita yung white lady, kasunod na naririnig ay ang pagaspas ng pakpak. Kaya lang, hindi naman namin narinig ni Lolo Lito ang tungkol sa pagaspas ng pakpak na yon, kaya nagtataka kami. Kinagabihan, pagka-uwi ng bahay ay agad kaming nag-usap ni Lolo tungkol sa mga bagay na hindi niya pa nasasabi sa akin. Lo, bakit hindi niyo naman po sinabi sa akin na may lahi po pala kayong kumakalaban sa mga aswang? Para saan pa? Hininto ko naman na yung pagiging manunugis na aswang sa akin Bakit niyo naman po hininto, Lo? Sa tingin ko, hindi na kailangan. Dahil hindi na ganun kalaganap yung mga aswang Isa pa, gusto ko ng mapayapang buhay. Kahit na ho, Lolo. Sayang naman di sana may cool ako na lolo ngayon. Ano? Bakit? Hindi ba ako cool dito? Ang lakas ko kaya sa inuman. Oo, napatumba ng isa lang babae. Matagal na naman ako defending champion na po Tama na yon. Kailangan ko na talaga magretiro. Pero Lolo, kung may aswang talaga dito sa baryo natin, sa tingin ko dapat may gawin ka na. Lalo na't ikaw pala yung pwedeng may solusyon dito sa problema ng baryo natin. Hindi ko kasi alam kung anong magagawa ko, Apo Ang totoo kasi niyan, hindi ako marunong. Oo, sinanay ako ng tatay ko. Pero matagal na panahon na yon. Limot ko na yung mga dapat gawin. Kahit na Lo, paano kung walang ibang pwedeng tumulong kundi ikaw lang? Di susubukan. Wala namang magagawa Pero Lo, kung talagang may aswang, parang nakakatakot, no? Isipin nyo na lang, hindi na tayo mapapayapa hanggang hindi siya nahuhuli. Ang mga peste na yan, pabalik-balik Nung gabing yon ay ipinagdasal namin na sana hindi aswang at talagang aksidente o tao ang gumawa ng bagay na yon doon sa mag-asawang namatay. Kung tao lang kasi, madaling gawa ng paraan. Pwedeng mga pulis na ang humuli sa tao. Pero kung mga aswang, imposibleng maniwala ang mga pulis na merong aswang kaya mas mahihirapang hulihin yon. Kaya lang, mukhang gaya ng hinala ni Lolo, aswang nga yata talaga ang bumibiktima. Habang abala ako sa pagtitinda sa palengke, biglang dumating si Lola Matilda. Isa sa mga bagong supplier ng isda dito sa amin. Siya ang may-ari ng palaisdaan malapit lang din dito sa amin. Paeng! Nandiyan bang lolo mo? Magandang hapon po, Lola Matilda. Napadaan po kayo sa pwesto namin. Gusto ko lang sanang makausap si Lito. May patitingnan lang sana ako na bagong bangka ko. Mukha kasing may sira Ganun po ba? Maya-maya lang po, padating na si Lolo. Ay, mabuti naman. Alam mo naman na wala ko ibang pinagkakatiwalaan kundi si Lito lang. Paano hindi naman maayos yung iba sa pag-aayos? Bara-bara lang. Ay, Lola, nandiyan lang pala si Lolo. Oh, Matilda, ano ginagawa mo dito? Magpapaayos ako ng bangka. Nako naman, bakit ako pa? Ang dami-dami mong tauhan na pwedeng tumingin doon, pero bakit sa akin pa? Ikaw lang ang maayos kong gumawa, kaya ikaw lang ang gusto ko. Ako lang yung gusto mong gumawa o gusto mo lang talaga ako? Hindi ba pwedeng pareho? Sige na kasi, Lo. Pagbigyan niyo na si Lola Matilda. Ikaw lang naman yung pinagkakatiwalaan niyo. Sige. Pero dapat kasama ko yung apo ko, ha? Ito si Paeng, dahil wala akong tiwala sa'yo. Baka mamaya, kasain mo pa ako. Ano ka ba naman dito? Marunong naman akong magpakipot. Kahit hindi mo na isama si Paeng, walang mangyayari kung ayaw mo talaga. Ayoko. Hindi ako papayag na hindi kasama yung apo ko. Ay naku, ang tanda mo na para may chaperon pa. Hoy siya, sige. Paeng, alam mo na ang gagawin, ha? Opo, Lola.
Sasama po ako mamaya pero bibigyan ko kayo ng me time ha. Oh, siya, sige, aalis na ako. Hintayin kita mamaya, Lito. Kinikilig na ko si Lolo Lito nang umalis na si Lola Matilda. Ang sama tuloy ng tingin niya sa akin. Pero mas lalo ko lang siyang tinukso. Bago lang si Lola Matilda sa baryo namin. Siguro mga ilang buwan lang. Pero yung pagmamay-ari niyang mga palaisdaan, matagal na. Siya lang talaga ang nakabili roon sa dating may-ari. Nung unang magkita sina Lola Matilda at Lolo Lito, talagang iba na ang malagkit na tingin ni Lola Matilda sa kanya. Wala namang kaso sa akin yon, lalo pa at gusto ko rin naman na sumaya ang lolo ko. Kaya nga tinutukso-tukso ko rin siya. Yun nga lang, sobrang pakipot nitong si Lolo. Ang sabi niya sa akin, nangako siyang ang lola ko lang ang mamahalin niya habang buhay. At paninindigan niya yon hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Kinahapunan, dumiretso na kami ni Lolo sa may palaisdaan ni Lola Matilda. At nang dumating kami, may kinakausap siyang isa sa mga mangingisda habang pareho silang tila malungkot. Ganun ba? O siya, sige. Magpapadala ako ng konting tulong sa pamilya nila. Pakisabi na rin na nakikiramay ako. Lola Matilda, sino ho namatay? Yun daw asawa ng isa sa mga mangingisda ko. Nakakalungkot nga dahil buntis daw yun at excited na excited silang mag-asawa. Pagkatapos ganun lang ang nangyari. Ano po bang kinamatay? Kawawa naman po. Ang sabi na aswang daw. Pero hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang. Wala pa naman akong nakikita. Ganun ho ba? Ano ba yan? O siya, wag na natin pag-usapan ng tungkol dyan dahil talagang nalulungkot ako. Ang mabuti pa, Lito, ayusin mo ng bangka ko. Nasaan na ba yung bangka na yan para matapos ko nang gawin? Uwing-uwi na ako. Grabe naman, kararating mo lang, uwing-uwi ka na kaagad. Hindi ko kasi masikmura makita ka na matagal. Ang sakit mo naman magsalita. Pero hindi bale, balang araw, makukuha rin kita. Gusto kong humagalpak ng tawa sa mga banat ni Lola Matilda. Pero kapag ginawa ko kasi yon, malamang nadodoble ang init ng ulo ni Lolo. Agad namang itinuro ni Lola Matilda kung nasaan ang bangka at si Lolo ay trinabaho kaagad yon. Siyempre, tumulong na rin ako sa ginagawa niya hanggang sa matapos siya. Ayan. Pwede na ba kami umuwi? Ay, sandali! Hindi ka ba magpapabayad? Hindi na. Basta't pauwiin mo na lang kami. Naku, mas lalo kitang palaging tatawagin kapag may mga ganito lalo at libre naman pala sa iyo. Tse, abusada ka, matanda ka. Biro lang, hindi ako papayag na hindi ako magbabayad sa iyo. Isa pa, may ibibigay akong alak sa iyo. Masarap yun. Imported. Talaga? Anong tatak niyan? Sumama na muna kayo ni Paeng sa may bahay ko. Hintayin niyo ako at kukunin ko. Nako, baka salisahan mo lang ako. Wag na. Kahit sa labas lang kayo, talagang naninigurado kang hindi kita gagalawin, ano? Talaga. Yung alak lang yung gusto ko, no? Napailing na lang ako sa pagiging marupok ni Lolo Lito. Ayaw sumama kay Lola Matilda. Pero nung sinabing may ibibigay na alak, biglang pumayag. Si Lolo kasi talaga pagdating sa alak, hindi nagpapatawad. Agad naman naming sinundan si Lola Matilda. Malapit lang naman ang bahay niya kaya saglit lang ang nilakad namin. At pagbukas niya ng pinto, agad umalingasaw ang kakaibang amoy mula sa kanyang bahay. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaamoy nun, pero mukhang nangasim din ang mukha ni Lolo. Lo, naamoy niyo po ba yun? Abay, oo nga eh. Ang sangsang.
Siguro dahil sa matanda na kasi si Matilda. Normal po ba na ganun yung amoy? Parang kakaiba na po eh. Paeng, pangingisda yung kabuhayan ni Matilda. Malamang na palagi isda yung ulam niyan kaya ganyan yung amoy. Ang balita ko sobrang tipid daw niyan eh. Ganun ho ba? Siguro nga ho. Etong bayad ko, Lito. At ito na rin ang alak na sinasabi ko sa'yo. Salamat dito ah. Uuwi na kami na apo ko. Hindi mo man lang ba ako aalukin na inumin yan sa bahay ko? Hindi ba't sabi mo bigay mo yan sa akin? Oo nga. Di akin na lang ito. Bakit pa kita alukin? Uy, lolo naman. Hayaan mo na, Paeng. Sanay na ako sa lolo mo. Oh, siya, sige. Umuwi na kayo. Basta sa susunod ulit, ha? Kung pwede nga wala nang susunod. Si lolo naman talaga oh. Lola Matilda, sige ho, mauna na po kami. Hinabol ko si Lolo nang dire-diretso na siyang umalis, bitbit ang binayad sa kanya. At saka ang bote ng alak na ibinigay sa kanya ni Lola Matilda. Bilib din ako sa kasungitan ng lolo ko. At dahil nga may ginawa pa kami, inabot na kami ng dilim. Habang bumabiyahe tuloy kami, nagdadasal kami na sana hindi namin makita yung babaeng nakaputi sa puno ng saging. At habang papalapit sa puno ng saging, nakahinga kami ng maluwag nang makitang wala namang nakaputi na nagbabantay roon. Yun nga lang. Lo, ano yun? Paeng, bilisan mo yung pagpapatakbo ng tricycle. Bakit ulo? Basta't bilisan mo. Iba yung pakiramdam ko dito. Iba yung naamoy ko. Ano ho? Paano hong iba? Basta't bilisan mo na lang. Doon ko napapaliwanag sa bahay. Diyos ko, ulo. Ano po ba yung mahabol sa atin? Hindi ako sigurado kung anong klase. Pero sigurado akong aswang yan. Nagmamadali kong pinaharurot ang tricycle hanggang sa makarating kami sa mga kabahayan. Doon lang huminto ang paghabol sa amin ng aswang. At napabagal ko na rin ang tricycle. Pagdating sa bahay, agad kong tinanong si Lolo tungkol doon. Ang sabi niya, may naamoy siyang kapareho ng amoy na naamoy niya na noon. Yun daw ang isa sa kakayahan ng isang manunugis ng aswang. May kakayahang makaamoy ng mga aswang. Kinabukasan naman, maaga akong nagising para magluto ng almusal. At pagkatapos kong magluto, kinatok ko si Lolo Lito sa kwarto niya para sana ayain na siyang mag-almusal. Pero hindi siya sumasagot kaya binuksan ko na lang ang pinto at pumasok. Lo, gising na po kayo. Tanghali na. Nako apo, pasensya ka na. Medyo masama yata yung pakiramdam ko ngayon. Ho? May epekto po sa inyo yung mga nangyari kagabi? Ang totoo niyan na po. Hindi rin ako sigurado eh. Masama talaga yung pakiramdam ko. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong kaunting pahinga lang to gagaling na ako. O sige po, Lo. Pero kung talagang hindi nyo kaya, patawag nyo na lang po ako kay Teteng tapos uwi po ako kaagad. O sige. May pagkain na po dyan sa lamesa. Huwag po kayo magpapagutom at uminom po kayo ng gamot At dahil may sakit si Lolo, wala akong nagawa kundi ang umalis ng mag-isa. Sa maghapon ay nag-aalala ako sa kanya. Hanggang sa wakas, nang pauwi na ako ng bahay, saka naman may humiram ng tricycle namin para daw gamitin at isusugod sa ospital ang kanyang pamangkin. Kaya wala akong choice noon kung hindi ang maglakad. Habang naglalakad, panay ang dasal ko na sana wala akong makitang white lady o kaya naman aswang.
May dala naman akong asin at bawang na inutos ni Lolo na dalhin ko palagi. Simula nang may mangyaring kababalaghan. Pero iba pa rin talaga ang kaba ko. At nang mas papalapit na ako sa puno ng saging, namilog ang mga mata ko kasunod ng panlalamig ng buong katawan ko. Nang makita ang babaeng nakasuot ng kulay puti at napakahaba ng buhok. Nanayo ang mga balahibo ko kasunod ng pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Anak ng... Lolo! Agad akong kumaripas ng takbo. Pero habang patakbo ako at palayo na sana sa White Lady, may napansin akong kakaiba. Ewan ko ba, pero kahit sobrang tindi ng takot na nararamdaman ko, lumingon ako. Doon ko napansin ang may napakalaking pakpak. Lumilipad ito palapit sa akin at hati ang kanyang katawan. Sigurado kung isa siyang manananggal. Hoy, ano? Tutulala ka na lang ba dyan? Bilisan mo na, takbo! Kira, ikaw yung White Lady? Mamaya na ako magpapaliwanag, basta bilisan mo na lang tumakbo, mabibiktima ka nitong manananggal. Hindi pwede. Kailangan natin mapatay ang manananggal na yan. Sira ulo ka ba? Sobrang tapang mo naman. Eh ako nga hindi ko mapatay yan eh. Papalapit na ng papalapit sa akin ang manananggal. Plano ko na sanang dumukot sa bulsa ko ng bawang o asin. Pero nang kapkapin ko, wala na yun sa bulsa ko. Doon ko napansin na butas pala ang bulsa ko at mukhang natapon yon. Peste, kung minamalas ka nga naman. Huwag ka na kasing mag-feeling Superman dyan. Bilisan mo na, halika na! Agad hinawakan ni Kira ang kamay ko at sa kanya ako hinatak palayo sa manananggal. Lumipad patungo sa amin ang manananggal habang tumatakbo kami ng matulin. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng maliliit na butil dahil sa paghagis ni Kira ng asin sa manananggal. Lumayo naman ito at nag-iba ng direksyon, lalo na nang nagsimula na kaming makalapit sa mga kabahayan. Muntik na tayo dun. Hindi ako yung muntik, ikaw lang no. Bakit ako lang? Tayong dalawa yung hinabol Hindi ako kayang kainin ng manananggal na yun. Siguradong patay siya sa oras na gawin niya yun. Teka nga. Hindi ko maintindihan. Paano mamamatay yung manananggal kung susubukan niyang kainin ka? Basta. Mahirap ipaliwanag, Paeng. Ang mabuti pa, umuwi ka na't babalik pa ako dun. Siguradong maghahanap ng ibang bibiktimahin yung manananggal na yun eh. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Maniwala ka na lang sa akin, Paeng. Kailangan ako doon para hindi makapambiktima yung manananggal. Oy, ano ba yung ingay na yan? Kira? Paeng? Diyos ko po naman. Gabi-gabi na nag-aaway pa talaga kayo. Lo, ito po kasi si Kira. Siya pala yung White Lady sa puno ng saging. Uy, Paeng! Huwag mo na nga sabihin kay Lolo. Ba't ko naman hindi sasabihin yun? Puro kakalokohan pagkatapos ngayon may nakahuli sa'yo. Gusto mo i-deny? Teka nga, hindi ko kayo maintindihan. Ang mabuti pa, pumasok muna kayo sa loob para pag-usapan natin yung pinag-aawayan nyo. Nako, ayos lang po, Lolo Lito. Kailangan ko na po kasi talagang umalis eh. Hindi pwede. Pumasok ka sa loob at kailangan ko rin malaman kung bakit ka nagpapanggap bilang isang White Lady at kung bakit ka nananakot ng mga taong dumadaan sa kalsadang yon. Hindi mo ba alam na pwedeng may atakihin sa puso nang dahil sa ginagawa mo? Pero kasi... Hindi naman namin ipagkakalat yung ginawa mo. Gusto ko lang malaman yung dahilan mo. Sige po. Magpapaliwanag po ako. Huli ka. Pumasok na kayo sa loob. Maupo kayong dalaw dito at huwag kayong magtatalo Bakit mo pa kasi sinabi kay Lolo Lito eh? Lo, si Kira Kira, huwag mo aawain si Paeng. Tama ang ginawa niya na sinabi niya sa akin. Bakit ba kasi ganun yung ginagawa mo? Ba't ka ba nagpapanggap?
Hindi ko po kasi alam kung tama bang sabihin ko sa inyo yung totoo, Lolo Lito. Baka po kasi isipin nyo, nasisiraan lang ako ng bait. Kahit ano pa yan, maiintindihan at paniniwalaan namin. Lalo na lolo, nakita ko yung manananggal. Hinabol pa nga kami. Tapos ang gusto ba naman nito ni Kira, bumalik doon? Dahil may mapapahamak daw kapag hindi siya bumalik? Ano? Totoo ba yun, Kira? Ang totoo po kasi niyan, ako po yung panakot sa manananggal. Panakot? Ano ka, scarecrow? Mamaya ka na nga, Paeng. Pahinga nga muna natin to si Kira. Ang totoo po kasi niyan, Lolo, albularyo po yung nanay ko. Kaya po ako pumunta dito sa baryo nila Chang dahil lumayas ako kila nanay. Ayoko kasing manahin yung pagiging albularya niya eh. Pinipilit niya kasi sa akin na sundan ko yung yapak niya. Ayoko nga po dahil nakita ko kung gaano kahirap na tungkulin yung pagiging isang albularya. Ano? Kaya natatakot sa manananggal ay dahil may lahi kang albularya at naaamoy yun na manananggal? Alam mo naman siguro na kahit may dugo ka ng pagiging albularyo, ay pwedeng makain ka pa rin niya, di ba? May proteksyon naman po ako, Lolo. Hindi niya po ako magagalaw hanggat may suot ako nun. Talaga? Paano kung matanggal yon? Yun nga po. Sinisiguro ko naman na hindi matatanggal eh. Teka lang po. Naniniwala kayo sa akin? Abay, syempre. May ninuno rin ako albularyo. At may lahi kami manunugis na aswang. At kagaya mo, ganyan din yung dahilan kung bakit hindi ko na tinuloy yung pagiging manunugis. Kaya lang, sa ginawa mo mukhang kahit ayaw mo, kusang lumalabas yung pagiging albularya mo. Likas sa ugali mo. Ganun po pala yun? Kung may kakayanan ka palang paalisin yung manananggal, ba't hindi mo nila siya pinatay? Ha? Ano kasi eh. Siguro kamag-anak mo yung aswang, no? Hoy, hindi ah. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo siya pinapatay para hindi siya makapatay ng iba? Kasi natatakot akong makipaglaban at makapatay eh. Ha? Paano natatakot ka? Natatakot ka pero hindi ka natatakot tumambay dun sa puno ng saging? Tapos manakot ng tao para lang kumaripas ng takbo? Saka, bakit ba sa dami ng pwede mo magawa, yung pagiging white lady pa talaga yung naisip mo? Kapag sinabi ko ba sa mga tao na may dugo akong albularya, ano sa tingin mo yung magiging reaksyon nila? Tsaka isa pa, yun nga yung iniiwasan ko eh. Yung malaman to ng lahat. Wala naman akong choice kundi sundan yung yapak ng nanay ko. Sa tingin ko, Kira, wala ka na ibang pagpipilian. Mukhang kahit anong takas mo, sinusundan ka talaga ng kapalaran mo. Kaya nga po, Lolo Lito. Ano po kayang pwede nating gawin para mapatay natin yung manananggal na yun? Alam mo na yon, Kira. Kahit hindi ko nasabihin sa iyong sagot, sigurado akong alam na alam mo. Pinag-usapan namin nila Lolo Lito ang tungkol sa binabalak nila na pagkakaisa para mahuli ang manananggal. Gamit ang parehong kaalaman nila tungkol sa mga minana nilang kakayahan. Nahirapan akong intindihin ang ilan sa mga pinag-uusapan nila. Pero hindi ako tumigil sa pagtatanong sa kanila para naman kahit papaano magkaroon din naman ako ng alam. Gusto ko ring tumulong. Siyempre hindi lang dapat silang dalawa ang superhero. At matapos nilang mag-usap, umuwi na si Kira. Ipinapahatid pa nga siya sa akin ni Lolo pero tumanggi ako. Si Kira, meron siyang pangontra sa mga aswang. Pero ako wala naman. Kaya anong laban ko sa oras na bumalik ako at habulin ako ulit ng manananggal? Ikaw talagang bata ka, hindi ka gentleman. Saan pa po ba ako magmamana? Ganun rin po yung turing nyo kay Lola Matilda. Kung sa bagay, tama ka. Pero kasi ako, matanda na. Hindi ko na kailangan ng babae. Ikaw, pwede mo paligawan niya si Kira. Lalo na ngayon. Nalaman kong hindi pala siya basta-bastang babae. Nako, ligawan mo na yun na po.
Naku naman, Lo. Kilabutan naman po kayo sa mga sinasabi nyo. Para lang malaman nyo, hindi ko liligawan si Kira kahit siya na lang yung nag-iisang babae sa mundo. Kadiri, no? Aba, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka mamaya, lunukin mo lang din yan lahat ng sinasabi mo. Pero teka nga po, Lolo. Wala na po ba kayong sakit? Kanina umaga, masama pa yung pakiramdam mo. Ayos na ako. Malakas na ako ulit pagkatapos ko uminom ng gamot. Sabi ko sa'yo malakas ba talaga yung lolo mo? Tama yan, Lo. Malakas na ulit kayo. Pwede na ulit kayo uminom ng vitamins nyo. Vitamins? Di yung alak, para lumakas ka ulit. Di ba binibigay sa'yo alak si Lola Matilda? Nako, hindi ko iinumin yon. Bale, tinanggap ko lang yon para makauwi tayo. Ba't ayaw nyo pong inumin yun? Baka maya-maya may gayuma pala yung alak na yun di na magkagusto patuloy ako sa kanya. Naniniwala po ba talaga kayo sa gayuma? Abay, natural. Aswang nga, totoo gayuma pa kaya. Mag-isip ka nga, apo. Napakamot na lang ako sa lakas ng hinala ni Lolo. Sa bagay, totoo naman talaga yon. Sobrang gusto talaga siya ni Lola Matilda. Baka mamaya gayumahin siya noon. At kinabukasan nga, kaagad rin namin ginawa ang plano namin. Ang oplan hanapin kung sino ang tunay na manananggal. Sa dami ng nakakasalamuhan namin dito sa palengke, imposibleng hindi isa sa kanila ang manananggal. Kaya naman mas nag-focus kami sa mga nakakausap namin. Magandang umaga, Paeng. Madam, ano po sa inyo? Pabili nga ng 1 kilong galunggong. O sige ho, madam. Teka nga ho. Bakit po yata parang masama yung mood nyo ngayon? Paano hindi masama ang mood ko ngayon? Kakaiba ng pag-aalala ko Bakit naman ho? Eto kagabi, habang pauwi ang anak kong buntis, nakita niya yung white lady sa may puno ng saging. Walang yung white lady yun. Nadapa ang anak ko sa kakatakbo. Ngayon, dinala siya sa ospital para magpa-ultrasound. Baka mamaya maging pangu yung unang apo ko dahil sa white lady na yon. Naku, Mamilda. Bakit naman po lumalabas pa yung anak nyo sa gabi? Paano kung may gumagala palang aswang sa gabi? Isa pa yon. Hindi naniniwala ang anak ko sa mga aswang. Kaya ayun, hindi nga aswang nakita niya, multo naman. Sana nga ho, maging ayos na yung anak at apo nyo. Heto na nga, nag-aalala talaga ako. Ano kaya kung mag-request na tayo ng pari kay Kapitan para mapabasbasa na yung puno ng saging? Mabuti pa nga ho, pabasbasan natin. Eto na po yung isda ninyo. Inabot ko sa kanya ang plastik ng isda matapos kong alisin ang hasang. Pagkatapos ay nagmamadali akong tumungo sa kaharap na tindahan at hinatak si Kira palayo roon. Nagtaka man ang mga kasamahan naming tindera. Wala na akong pakialam. Ang kailangan ko ngayon ay pagsabihan si Kira na itigil na ang kanyang ginagawa. At nang makalayo na kami sa mga tao, agad ko siyang kinausap. Aray ko naman, Paeng, ano ba? Ikaw talaga? Hindi ka pa pala umuwi kagabi? Talagang pumunta ka pa ulit dun sa puno ng saging? Baka nga kasi bumalik pa yung manananggal. Bumalik ba? May buntis na nadapa dahil sa pagkakataranta na makita ka. Huwag ka na ulit pumunta dun Paghandaan na lang ulit natin yung paghuli sa manananggal. Ha? Nadapa? Sino daw? Yung anak ni Aling Hilda. Galit nga siya Walang yaraw yung white lady na yun. Hala, Diyos ko hindi ko naman alam At saka hindi ko nakitang nadapa siya. Malamang, baka nung pagkalagbas niya sa'yo. O ano, hintayin mo pa ba na may ibang madisgrasya dahil sa pagpapanggap mo bilang white lady? Ay, nako. Sige na nga, hindi ko na uulitin yun. Lalo na ngayong nalaman ko na may napahamak ng dahil sa ginagawa ko. Pero sana naman mahuli natin kagad yung manananggal. Kinakain kasi ako ng konsensya ko yung hindi ko sinusubukang tumulong kahit na may kakayahan naman ako
Sa ngayon, magmanman muna tayo kung sino yung posibleng aswang dito sa baryo natin. Dahil kung hindi natin malalaman, wala tayong magagawa talaga. Hindi ba't may dugong manunugis ng aswang yung lolo mo? Siguradong nararamdaman at naaamoy nun yung mga aswang. Sinabi niya na yun sa akin. Siguro may hinala na rin si Lolo pero hindi pa lang niya sinasabi sa atin. Dahil hindi pa siya sigurado eh. Alam mo naman na matanda na siya at hindi na rin nakatulong na hindi niya ginampanan yung pagiging manunugis niya. Sa bagay, siguro tama ka nga. Baka nga nararamdaman niya na yun. Matapos kong kausapin si Kira, bumalik din kami agad sa kanya-kanya naming tindahan. Nagtataka tuloy ang mga kasamahan namin at kung saan daw kami nanggaling. Nagsimula pa tuloy magkaroon ng tuksuhan. Hindi ko rin kasi napigilan na hindi siya kausapin kanina. Nadala ko ng ines dahil sa ginawa niya at pinauwi na namin siya ni Lolo pero talagang matigas ang ulo at nagbantay pa rin sa puno ng saging. Ilang araw din kaming nagmanman. Mabuti na lang, wala pa ulit ginagawang aksyon ang manananggal. Kaya kahit papano ay nakahinga kami ng maluwag. Hanggang sa isang araw, naimbitahan kaming lahat sa birthday ni Kapitan. Pagkakataon na natin to Paeng para mas mabilis na mahuli yung manananggal. Kaya nga eh, siguradong dadalo ang lahat sa birthday niya lalo na't gabi. Mag-aabang tayo dun sa may puno ng saging. Dahil siguradong sasalaki yung aswang kapag abala yung lahat. Naisip mo pa yun? Akala ko ba magmamanman lang talaga tayo sa birthday celebration ni Kapitan? Syempre naman. Lahat ng strategy dapat gawin natin. Ano gagawin natin? Bali ganito. Sigurado naman kasi ako na pananatilihin kayo ni Kapitan sa bahay niya. Dahil magkakaroon malamang ng inuman. Ako na lang magbabantay dun sa puno ng saging. Ano? Tanga ka ba? Oh, paano naman ako naging tanga dun? Wala ka pa namang sapat na kakayahan eh. Kailangan may kasama ka kahit isa lang sa amin ni Lolo. O sige, ganito na lang. Mauna ka sa puno ng saging tapos susundan kita. Gagawin kong pain yung sarili ko. Ano? Wala akong kahit anong kakayanan. Wala akong anting-anting. Kaya ito na yung pagkakataon para gawin na kong pain. Mauna ako sa puno ng saging at abangan ko yung manananggal. Pero dapat dumating ka kaagad dahil sigurado makakain ako ng manananggal oras na hindi niyo ako puntahan. Sigurado ka ba dyan sa plano mo? Hindi kaya magalit si Lolo Lito? Hindi siya magagalit, no? Tsaka isa pa, tinuturuan din naman ako ni Lolo ng ilang skills kung paano makipaglaban sa aswang. Kaya may alam din ako kahit papaano. Sige. Ikaw ang bahala. Subukan natin. Pinag-usapan namin ang iba pang detalye ng mga dapat naming gawin. Sinabi rin namin yun kay Lolo. At kagaya ng reaksyon ni Kira, tumanggi rin ito nung una. Pero sa huli ay napapayag ko rin. Yun lang kasi ang pinakamagandang paraan. At dumating nga ang araw ng birthday ni Kapitan. Kulang na lang, lahat ng tao ay dumalo sa birthday niya. Ganito naman kasi talaga taon-taon. Parang fiesta ulit kapag birthday ni Kapitan. Mayaman kasi talaga ang pamilya nila. Kapitan, happy birthday po! Oh, maraming salamat dito ha. Hindi ko na sana nagkabala para sa regalo. Ang totoo nga po niyan. Nahirapan nga po ako mag-isip na ire-regalo sa inyo dahil alam kong marami kayong pera, di ba, Kap? Pero naisip ko rin na mas maigi na yung naalala kita kahit paano, di ba? Kaya po nagkabala ako na bigyan ka ng regalo. Aba, ang sweet mo naman Paeng ah. Yung lolo mo, nasaan? Sumabit pa po sa ilang kumpare niya pero sigurado pong parating na po yun. Oh, ayan na pala si Lolo eh. Oh, Kapitan! Happy birthday sa'yo! Lito, masaya akong makita kita. Marami ako inandang alak ngayon. Kap, medyo lie-low muna ako sa maraming alak. Nako, nagkakasakit na ako ng mga nakaraan lang eh. Ganun ba?
O siya, sige. Kahit mga 5 bote lang muna, oh. O siya, sige. Pwede rin naman pala eh. Eh nga pala, Kap. Naibigay na ba ni Paing yung regalo niya sa'yo? Hati kami doon. Loko ka talaga, Paing. Akala ko sa'yo nang galing yun. Ay, nakalimutan ko po sabihin, Kap. O siya, sige. Maupo na kayo doon. Maya-maya lang dadating na yung mga inibitahan ko artista para sa inyo lahat. Eh, Kap, marunong naman bang kumanta yung mga inimbitahan mo? Baka mamaya, pogi naman pero hindi marunong kumanta. Huwag kayo magalala. Marunong kumanta yung napili ko para sa birthday ko ngayong taon. Nako, nadala na nga ako nung nakaraan eh. Kawawa yung mga tega natin. Halos pumuntok pa yung eardrums natin, di ba? Magandang gabi po, Kap. Happy birthday po. Ay, si Kira pala to eh. Nandito na yung defending champion natin sa inuman ngayong taon. Eh, marami ka ba papatumbahin ngayong gabi? Marami ho, Kap, kung handa ho silang makipagtagisan sa akin. Yan! Yan yung fighting spirit. Gusto ko tong batang to. Hindi lang ganda ang meron. Meron din pagkakuhela, ano? Eh, salamat po, Kap. Pasensya na po kayo. Wala akong dalang regalo, ah. Nako, ayos lang yun. Basta nandito ka, ayos na yun. O sige na, marami pa ako asikasuhin bisita. Maiwan ko na kayo dyan, ha? O ano, handa na ba kayo, Lolo Lito, tsaka Paeng? Handang-handa na ako. Dala ko na yung lahat ng mga sinasabi mo magagamit ko kung sakaling hindi kayo makabalik kaagad. Basta mag-iingat ka, ah. Marami mang dumalo ngayon sa birthday ni Kap. Maraming ding mga taong naiwan sa mga bahay nila. At yung manananggal, lumalabas siya sa tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Kaya maghintay na lang muna tayo hanggang sa ganung oras. O sige, ako nang bahala doon. Nakipagsaya muna kami sa mga bisita. Nanood kami ng concert ng bagong artistang inimbitahan ni Kapitan. Mabuti na lang, marunong ang kumanta at sumayaw kahit na papano. Kaya lang, boring talaga at yung mga babae lang din ang kinikilig. At nang mag-aalas 10 na, nagpaalam na ako para umalis. Agad akong dumiretso sa kung saan madalas nagpapakita ang manananggal. Nagpanggap akong naglalakad lang doon na parang normal. Pero wala akong narinig o nakitang manananggal. Kaya nagpasya akong maghintay pa ng ilang minuto. Pero ang minuto, inabot ng oras at wala pa rin. Oh, Paeng! Ano nangyari? Lolo Lito, Kira, parang wala naman darating na aswang dito eh. Eh, Kira, sigurado ka ba sa oras kung kailan dumadating yung manananggal na yon? Sigurado nga ako. Bakit ba? Hindi ba dumating? Hindi nga eh. Kanina ko pa inaantay yun. Pero imposible. Sa ganitong oras talaga siya nagpapakita. Eh, hindi kaya... Ano yun? Mukhang naisahan tayo ng manananggal. Hindi siya dito dumaan. Buisit na yan. Mautak na siya ngayon ah. Bilisan mo na! Bilisan na natin! Puntahan natin doon! Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kaming kumaripas ng takbo para puntahan kung saan namin narinig ang sigaw ng isang babae. Tarantang-taranta kami hanggang sa tuluyan kaming nakarating. Isang babae ang nakahandusay sa sahig at walang malay habang naririnig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak na papalayo mula sa direksyon namin. Mabuti na lamang, ligtas ang babae. Kaagad ko siyang binuhat at dinala sa may tricycle para dalhin siya sa bahay nila. Kapitbahay lang din naman namin yung babae. Buisit. Nag-iba siya ng pwesto, Kira. At sigurado magpapapalit-palit ng pwesto yun lalo na't alam niya na balak natin siya kalabanin. Tama ka, Paeng. Sa pagkakataong to, mas mahihirapan na talaga tayo. Kasalanan ko rin kasi to eh. Kung nung una pa lang, hindi na ako natakot na patayin siya. Eh di sana wala na tayo sa ganitong sitwasyon. Ay, bakit ba kasi palagi na lang akong inuunahan ng sarili kong takot? Kaya nga eh.
Dapat nun talaga nung una pa lang. Kung di mo kayang pumatay ng ganong klase nilalang, edi sana naghanap ka na lang ng makakasama na lumaban sa kanya. Mali ka rin kasi talaga eh. Grabe ka naman. Di mo man lang talaga ako kinomfort. Eh bakit pa kita i-comfort kung totoo naman yung sinasabi ko? Eh, alam ko naman yun. Hindi bale. Gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para alamin ko saan siya susunod na atake. Lolo Lito, wala po ba talaga kayong ideya kung sino yung aswang? Mukhang ang tahimik niyo po ngayon eh. Oo nga Lo. Kung may nalalaman po kayo, sabihin nyo na sa amin ha. Hindi pa kasi ako sigurado eh. Ayoko magpadalos-dalos. Pero Lo, hindi ba mas maganda kung sabihin nyo na sa amin para naman matulungan namin kayo? Eh paano kung magkamali ako? Eh di yari tayo. Eh di susubok tayo ulit sa paghahanap kung sino. Ang importante kahit papano, isinusundan tayong pattern. O siya sige. Sasabihin ko sa inyo mamaya kapag nakarating tayo sa bahay. Ihatid muna natin tong si Ineng. Minaneho ko kaagad ang papunta sa bahay ng kapitbahay namin. Alalang-alala naman ang mga magulang niya pagkarating namin dahil wala pa ring malay ang anak nila. Nang tanungin nila kung anong nangyari, sinagot lang namin sila na hindi namin alam at nakita lang namin siyang nakahandusay sa may sahig. Sa ngayon kasi, hindi namin pwedeng sabihin na may manananggal sa baryo. Hindi lang kasi yon makakapagdulot ng panik sa mga tao. Makakarating din yon sa nagtatagong manananggal at magiging mas maingat na siya sa susunod. Nang makarating kami sa bahay, pinagtimpla ko na muna si Lolo Lito at Kira ng kape para naman mahimasmasan sila mula sa alak na nainom nila. Ako lang ang hindi nakainom dahil takot ako na mawala sa wisyo habang ginagawa ko ang plano. Kaya lang, hindi naman natuloy. Lo, mabuti pa. Huwag ka na magpakipot ha. Sabihin mo na sa amin kaagad kung sino yung sinasabi mong pinaghihinalaan mo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naalala mo yung sinasabi mong may naamoy kang napakabaho? Doon sa bahay ni Matilda? Oo, iba nga po talaga yung baho sa bahay niya. Ibig sabihin, namana mo rin yung kakainan na manunugis. Dahil hindi lahat maamoy yung sarsang ng amoy ng ganon. Tayo lang yung nakakaamoy noon. Eh, tama ho ba yung inisip ko ngayon, Lo? Oo, tama ka. Si Matilda yung pinagsususpetsahan ko. Eh, kaya ho ba hindi nyo iniinom yung binigay niyang alak? Oo, baka mamaya may pangyanggaw pala ng alak yung binigay niya sa akin. Pero hindi pa naman ako sigurado doon. Dahil hindi ko pa naman nagagamit yung ganitong kakainan. Baka mamaya masangsang lang talaga yung amoy niya. Kagaya ng amoy ng manananggal doon nung nakita ko siya. Pareho po sila ng amoy ng manananggal? Ang ibig sabihin lang nun, Lo, siya nga talaga yung manananggal. Eh pero kung siya nga, bakit hindi siya kaagad umaatake sa baryo natin? Bakit pinapatagal niya pa ng ilang buwan mula nang dumating siya dito? Eh para ho hindi siya mahalata. Kung dumating siya dito at umatake siya kaagad, eh syempre ho, siya yung pagbibintangan. Eh mamamanmanan ba natin si Matilda? Lo, may naisip po akong plano. Aba, sa itsura mong yan parang hindi ka tiwa-tiwala yung plano mo ah. Eh basta, akong bahala dun, Lo. Ngumisi ako at sinabi sa kanila ang plano sa kung paano namin huhulihin si Lola Matilda. Ayaw pa talaga ni Lolo Lito sa plano ko. Pero sumang-ayon kasi si Kira kaya pumayag na rin siya. Masama nga lang ang loob niya. Kinabukasan naman, kinausap ni Lolo ang supplier namin ng isda na hindi muna kami kukuha ng isda sa kanila. Hindi ko alam kung anong paliwanag ang ginawa ni Lolo. Basta, kailangang makalipat kami kila Lola Matilda para magkaroon kami ng ugnayan sa kanya. Nakabusangot naman na bumalik si Lolo sa may tindahan namin. Ano, Lo? Nakausap mo na ba si Lola Matilda? Oo,
Nakausap ko na siya. Magbabagsak daw siya na isda dito maya-maya. Yun, ang lakas mo talaga kay Lola Matilda. Sayang lang, kung hindi siya aswang, di sana, pwede ko siya maging lola, di ba? Kahit noon pa man wala na akong tiwala sa matandang yon. Biro lang naman po yun, Lolo. Hindi magandang biro yan. Nito, eto ng mga isda na kinuha mo. Maraming salamat Matilda. Ano ba kasing nangyari sa supplier mo at bigla kayong nag-away? Hindi ko nga alam sa taong yon. Matanda na ako naaway pa ako. Mabuti pa sa akin, hindi kita aawayin. Mamahalin lang kita. Ano? Mandiri ka nga Matilda. Naku, kung hindi lang talaga kita mahal, baka alis na nga. Lo, sigurado po ba talaga kayo na si Lola Matilda yung aswang? Kasi parang imposible. Paano imposible? Tignan mo nga ang sangsang na mukha ng matandang yon. Sayang kasi, Lo. Bagay talaga kayo. Ewan. Basta't hindi ko gusto yung matandang yon. Sus, akala mo naman na hindi siya matanda. Tinawanan ko na lamang si Lolo Lito at saka tinulungan siyang magkarga ng mga isda papunta sa tindahan namin. Pagkatapos, kaagad na pinigaan ni Lolo Lito ng kalamansi ang mga isda. At maswerteng wala namang kahit ano sa mga isda na yon. At least hindi kami nalugi. Desidido na talaga kaming si Lola Matilda nga ang aswang sa aming baryo. Yun kasi ang sabi ni Lolo. Pero hindi para sa akin. Kahit masangsang kasi ang amoy ni Lola Matilda, hindi ko naman ramdam na isa siyang aswang. Pagdating naman ng hapon, nauna akong umuwi kesa kay Lolo. Inutusan niya pa kasi akong mag-deliver ng isda sa isang kapitbahay namin na nagpa-reserve. Sa pangalawang bahay na pinag-deliveran ko, napansin ko si Aling Hilda na naglalakad papunta sa kanilang bahay. Ewan ko ba, pero parang may kung anong gumana sa utak ko para sundan siya at alokin sana ng isda. Pero may napansin akong kakaiba. Parang hindi mapakali si Aling Hilda. Palinga-linga siya sa paligid habang may hawak na bayong. Mahigpit ang pagkakahawak niya roon na parang nakasalalay ang buhay niya roon. Nang papasok na siya sa bahay nila, kaagad akong naglakad palapit sa kanya. Madam Hilda! Ay, anak ka ng tupa, Paeng. Bakit ka naman ang gugulat? Nasobrahan po yata kayo sa kape. Napansin ko lang na hindi na kayo madalas kung bumili sa isdaan namin. Baka gusto niyo po na isda. May bangos pa ho natira dito. Kaya nga hindi ako bumibili kasi hindi ko gusto yung isda ngayon. Ganun ho ba? Pasensya na ho. Hindi niyo naman po ako kailangan pagalitan eh. Pasensya ka na, Paeng. Malaki lang talagang problema ko ngayon. Sige na, sa susunod ay bibili ako ulit ng isda sa inyo. Mauuna na ako at may aasikasuhin pa ako. O sige ho. Wala pong problema. Sa oras na binuksan ni Aling Hilda ang pinto ng bahay nila, agad na nanuot ang amoy ng sangsang sa loob noon. May napansin din akong kakaiba. Napakadilim ng bahay nila at hindi man lang binuksan ni Aling Hilda ang ilaw nang isara niya ang pinto. Agad akong kinutuban, kaya dali-dali akong umalis para umuwi ng bahay. Pagka-uwi ko naman sa bahay, nasaktuhan kong kauuwi lang din ni Lolo Lito. Kasama niya si Kira na mukhang kasabay niya rin sa pag-uwi. At agad ko namang ipinarada ang tricycle ko pagkatapos ay dali-daling bumaba. Oh, Paeng, bakit parang nagmamadali ka yata? Lo, mukhang nagkakamali ka ng hinala. Ano? Ano sinasabi mo dyan? Mukhang hindi po si Lola Matilda yung aswang, kundi si Aling Hilda. Tara, pumasok tayo sa loob ng bahay. Oh, ngayon, sabihin mo sa akin kung paano mo nasabi na si Hilda nga yung aswang. Matagal na naninirahan yun dito sa baryo natin, yan si Hilda.
Kahit kailan, hindi ko siya napagdudahan na isa siyang manananggal. Kaya nga po, hindi ko rin kaagad naisip, Lo eh. Pero sigurado po ako. Kanina habang nagdi-deliver ako ng isda, nakita ko siyang balisang-balisa habang naglalakad pa uwi. Para siyang may pinagtataguan. Nang kausapin ko siya, bigla siyang naging masungit at nakaamoy din ako na masangsang galing sa bahay nila. Idagdag mo pa yung mga nakapatay na ilaw kahit paggabi na. Sigurado ka ba sa naamoy mo, Paeng? Sigurado po ako, Lo. Mas matindi pa nga yung amoy kaysa kay Lola Matilde. Kasi yung kay Lola Matilda, natural lang dahil supplier nga siya ng isda. Pero itong si Aling Hilda, hindi talaga. Sobrang baho. Amoy nabubulok na patay. Di kung ganon, siya nga yun. Teka lang ho. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, Paeng. Pero magkatabi lang kami ng bahay ni Aling Hilda at close sila ni Auntie Tess eh. Kaya imposible naman na siya yung aswang. Paano mo ipapaliwanag yung naamoy ko? Tsaka yung kinikilos niya. Ay nako, naguguluhan na din ako eh. Ang mabuti pa, bibisitahin ko siya sa bahay niya mamaya. Sasama ako. Ano namang iisipin niya kung magkasama tayong dalawa na pumunta doon ha? Malamang iisipin nun na may kung anong namamagitan sa ating dalawa. Kung ganun, sige. Basta mag-iingat ka ah. Oo sige, ako nang bahala. Paeng, kung magabang ka na lang kaya sa tapat ng bahay ni Hilda habang kinakausap ni Kira si Hilda. Pwede rin, Lo. Hindi kasi ako mapakali kung papasok siya doon mag-isa eh. Oo sige, sumama ka na lang sa akin mamaya. Yun nga ang napagpasyahan namin. Matapos naming maghapunan sa bahay, umalis na kaagad kami at dumiretso sa bahay nila Aling Hilda. Pero ako, sa labas lang at nagtago sa may katapat ng puno ng bahay nila. Tinanaw ko si Kira. Hindi ko siya masyadong naririnig mula sa pinagtataguan ko. Pero nakita kong kumatok siya at bumukas ang pinto. Lumitaw lang ang ulo ni Aling Hilda mula sa pinto at kinausap si Kira. Matagal siyang hindi pinapasok ni Aling Hilda. Hanggang sa tuluyan na ngang isinara ni Aling Hilda ang pinto. Doon ay nanlulumong lumingon si Kira sa direksyon ko. Saka siya naglakad papalapit sa akin. Oh, ano nangyari? Ba't hindi ka pinapasok? May sakit daw yung anak niya eh. Hindi daw pwedeng pumasok, baka daw mahawa ako. Totoo ba? Hindi ba't buntis yung anak niya? Sa pagkakaalam ko din, oo. Di ba sabi mo nga nadapa siya? Pero ano naman kayang sakit nun? Hindi kaya yung anak ni Aling Hilda yung aswang? Kasi kung buntis siya at meron nakakahawang sakit, dapat dinala na siya ni Aling Hilda sa ospital. Nakakapanghinala nga talaga, Paeng, no? O ano, pasukin na natin yung bahay ni Aling Hilda. Ano ka ba naman, Paeng? Ba't naman natin gagawin yun? Para malaman natin yung sagot sa mga tanong natin. Kailangan natin siya makita. Pero paano nga? Kung hindi natin papasukin yung bahay nila, pwede naman natin silang manmanan ng gabi. Titignan natin kung lalabas ba yung anak niya para maging isang manananggal. O sige, subukan natin. Pero hindi pa rin natin dapat alisin yung posibilidad na pwedeng si Lola Matilda din yung aswang ha. Dahil yun naman talaga yung una nating hinala. Basta, unahin na muna natin itong si Aling Hilda, tsaka yung anak niya. Maghintay tayo na ilang gabi kung may lilitaw na manananggal. Pero kung hindi lumabas ng bahay si Aling Hilda o ang anak niya, si Lola Matilda yung aswang. Sa bagay, tama yung plano mo, Paeng. Kung ganun, simulan mo na ngayong gabi. Basta ako, matutulog na ako. Ano? Hindi mo ko sasamahan? Tawagin mo na lang ako kapag may lumabas na manananggal sa bahay ni Aling Hilda. Ano? Hoy! Ano ba? Saan pupunta? Tuluyan na akong iniwanan ni Kira habang napakamot na lang ako sa ulo. Nagbantay ako roon hanggang mag-alas 12 ng gabi. Pero wala namang lumabas na aswang kaya umuwi na ako. Sa sumunod na gabi,
Ganun ulit ang ginawa ko. Nagbantay ako. Sinusubukan ni Kira na kausapin si Aling Hilda. Sinabi niya na rin na may kilala siyang albularya na pwedeng tumulong sa pagpapagamot ng anak niya. Pero hindi pumayag si Aling Hilda. Sabi niya, mas may tiwala raw siya sa mga doktor. 2 araw na mula nang mag-umpisa akong magmanman sa bahay nila Aling Hilda. At habang nag-aalmusal, ikinuwento ko kay Lolo ang lahat. Mas may tiwala siya sa mga doktor. Pero sabi niya naniniwala din siya sa mga aswang. Hindi ba't siya yung nagkwento sa atin tungkol sa mag-asawang naunang pinatay na manananggal? Yun na nga po, Lolo eh. Kaya nga nakakapagtaka talaga yung kinikilos ni Aling Hilda. Kay Lola Matilda po ba? May napapansin ho kayo? Bukod sa masangsang niyang amoy, wala. Mamayang gabi ho, mas pagigihan ko pa yung pagbabantay. Baka biglang sumalisi eh. Basta wag mo lang kakalimutan na magdala ng pangontra at panlaban sa aswang. Sigurado po yan, Lolo. Ako na po magbubukas, Lo. Paeng! Lolo Lito! May kailangan ho kayong malaman. Oo, teka lang. Kumalma ka naman, Kira. May kasama nga pala ako. Magandang umaga, Paeng, Mang Lito. Gulat na gulat kami nang makita si Aling Hilda sa may pintuan ng bahay namin. Hindi namin inaasahan na bigla siyang susulpot at kasama pa si Kira. Pero kahit na ganon, pinapasok pa rin namin siya sa bahay. Doon din namin nadiskubre na hindi siya aswang dahil may mga pangontra ng aswang sa bahay namin. At kung aswang siya, dapat natakot na agad siya. Upo muna kayo, Aling Hilda. Kumain na po ba kayo ng almusal? Kain po tayo. Ay, salamat. Ayos lang ako. Busog pa ako. Sige ho. Ay, pasensya na kayo at naabala kong pag-aalmusal ninyong maglolo. Naku, ayos lang po yun. Pero ano ho ba yung binunta nyo dito? Ang totoo, tungkol to sa anak ko. Sa anak kong sinabi ko sa iyo na buntis at sinabi ko naman kay Kira na may sakit. Bakit ho? Ano po bang problema? Ang totoo niyan, gulong-gulo na talaga ako sa kung ano ba talagang dapat kong gawin. Magdadalawang linggo na rin simula nung malaman ko ang katotohanan. Pilit kong itinago sa lahat pero hindi ko na talaga kinaya eh. Kaya nang mabanggit ni Kira na handa niya akong tulungan, hindi na ako nagdalawang isip pa. Hihingi na ako ng tulong sa inyong tatlo. Hilda, pwede bang huwag ka ng paligoy-ligoy pa? Sabihin mo na sa amin kung ano man yung gusto mo sabihin. Ganito kasi ang nangyari. Nung nakaraang 3 buwan, nadiskubre kong buntis ang anak kong si Lupe. Tinanong ko kung sino ang ama pero hindi siya umamin. Ang sabi niya, tinakbuhan siya. Hindi ako nagalit, sa halip inintindi ko. Kaya lang, naging kakaibang kinikilos niya ng magdadalawang buwan ng tiyan niya. Naging mabilis uminit ang ulo niya. Akala ko dahil lang sa pinagbubuntis niya hanggang sa isang gabi. Bigla siyang umalis ng bahay. Akala ko naglaya siya pero bumabalik din naman siya tuwing umaga. Gabi-gabi, ganun ang senaryo. Hanggang nahuli ko siyang puno ng dugo ang katawan. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang nadapa siya nang makita ang white lady sa puno ng saging. Kaya pinadala ko siya sa ospital. Nalaman ko na hindi naman pala talaga siya buntis. Na nakunan siya. Noong ilang linggo pa lang siyang nagdadalang tao. Pagkatapos po, Aling Hilda. Pinaamin ko siya. Ang sabi niya, may matandang babae raw siyang nakausap bago siya makunan. Pinainom siya nito ng juice pagkatapos nakunan siya. At nang maggabi, nag-umpisa na siyang matakam sa karne ng tao. Ako pa nga ang una niya raw sanang gagawing biktima. Matandang babae? Sigurado ho kayo? Sino naman ho yun? Hindi ko alam, Baeng, pero ang anak ko, siyang manananggal sa baryo natin, siyang pumapatay. Ikinukulong ko siya sa bahay namin simula nang matuklasan kong ginagawa niya. Pero nakatakas siya kagabi at hindi ko na alam kung nasan siya. Pero sana
Sana'y tulungan niyo ko mahanap siya at sana matulungan niyo rin akong ibalik siya sa pagiging tao. Lolo, may paraan po ba kayo para maibalik siya sa dati? Kung bago yanggaw siya, oo. Pero dahil nakakain na siya ng tao, hindi na. Wala na tayong magagawa pa kundi patayin na siya. Ay, wag. Hindi, parang awa niyo na anak ko pa rin siya. Pero marami na siya nakuhang buhay, Hilda. Kung hayaan natin siya mabuhay, pwede pa yon. Pero yun ay kung papayag siyang hayop na lang ang kakainin niya at susuko siya sa pulis dahil sa pagpatay ng ibang mga tao. Alam kong sa una pa lang mali na ang pagtatago ko nito. Anak ko siya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Hindi ko rin alam, Hilda. Sa ngayon, pag-isipan mo kung anong tamang gawin. Ngayon nakatakas na yung anak mo. Siguradong kikitil siya ulit ng mga buhay pagdating ng gabi. Hindi na nakapagsalita pa si Aling Hilda. Umiyak na lamang siya ng umiyak hanggang sa tila maubos na ang mga luha niya. Sinabihan namin siya na kahit na anong mangyari, huhulihin at lalabanan namin ang manananggal na kanyang anak. Pero ang pagpatay, nasa kanya na yon nakasalalay. Siya ang ina at may karapatan din siyang magdesisyon. Alam niya kung ano ang sitwasyon ng anak niya at kung ano ang kapasidad ng maaari nitong gawin. Inihatid namin si Aling Hilda sa bahay nila pagkatapos. At habang naglalakad kami ni Kira pabalik sa bahay namin ni Lolo, hindi ko naiwasang kausapin si Kira. Napapaisip ako. Sino kaya yung matandang nagbigay ng inumin sa anak ni Aling Hilda? Pareho tayo nang iniisip, Paeng. Nadalawa yung manananggal? Pwede. Pwedeng hindi lang yung anak ni Aling Hilda. Baka dinamay niya lang yun para hindi siya mahuli. Para malito tayo. Kaya pala kahit ikinukulong ni Aling Hilda yung anak niya, nakakapambiktima pa rin yung manananggal. Yun dahil dalawa sila. Oo, siguro nga tama ka, Paeng. Kung ganun, kailangan natin mahanap yung isa pang manananggal. Agad naming sinabi kay Lolo Lito ang natuklasan namin. At iisa lang ang nasa isip niyang pwedeng isa pang aswang. Yun nga ay si Lola Matilda. Nagtinda kami ng isda ng araw na yon. At pagkatapos, nang maggabi na, nauna si Kira sa may puno ng saging kung saan siya nagpapanggap bilang isang white lady. Ngayong gabi, muli siyang magpapanggap na white lady ayon sa napagkasunduan namin. At habang nag-aabang ako sa likod rin ng puno ng saging, nakaabang naman doon si Kira. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na nakayanan mo magpanggap bilang white lady para lang balaan yung mga taong dumadaan dito. Pwede bang manahimik ka na lang, Paeng? May white lady bang nagsasalita? Sa lahat ba naman kasi ng pwedeng gawin, yan pa talaga? Habang buhay na talaga tatatak sa akin yung pagiging white lady mo. Manahimik ka na nga. Oh, nandiyan na yung isa sa kanila. Pero sino kaya sa kanilang dalawa yung paparating na manananggal na yan? Hindi ba't hindi natin pwedeng patayin yung anak ni Aling Hilda? Baka malito tayo eh. Malalaman din natin yan. Ilang saglit pa, mas lumalakas na ang pagaspas ng pakpak ng manananggal. Hanggang sa natatanaw na namin siya. Pero nang makita niya si Kira, agad itong umatras. Balak pa sanang lumipad muli palayo kung hindi lang may tumira ng tirador sa kanya. At agad na nabutas ang kanyang pakpak. Kasunod nun ay lumabas na ako at tinira din siya gamit ang tirador na improvise namin ni Lolo. Bawang ang gamit naming bala kaya naman wala siyang kawala. Rinig ang pagngit-ngit niya nang dahil sa sakit na dinulot ng bawang na tumama sa kanyang mga pakpak. Pero yung manananggal, matapang at malakas ang loob dahil mabilis pa rin siyang lumipad kahit nasusuray-suray na ang paglipad niya.
Nagmamadaling humarurot ang tricycle namin ni Lolo. Naroon din kasi si Lolo at nag-aabang lang. Habang ako naman, sumunod sa kanya para humabol din. Paeng, bumalik ka doon at ako nang bahala. Yung isa pang manananggal, siguradong dadaan din doon. Pero Lo, paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko na to. Natatarantaman, bumalik ako sa may pwesto ni Kira. At doon ay nakita ko nga siyang mag-isang kinakalaban ng manananggal. Kung ang manananggal kanina, duwag dahil umaalis pabalik. Ang manananggal ngayon, agresibo at kinakalaban si Kira. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Pahamak ka talaga sa lahat ng bala ko. Nakahanap ka lang ng katapat, pahamak na kagad ako. Buisit ka talagang begging white lady ka. Lumipad palapit ang manananggal kay Kira at kaagad na nasugatan si Kira sa may pisngi dahil sa matulis na mga kuko ng manananggal. Pero halata rin na napaso ang manananggal dahil sa pagkakasugat niya sa balat ni Kira. Nagmamadali naman akong lumapit at tinira ng tirador ang manananggal mula sa kanyang likuran. Pagkatira ko sa manananggal, bigla itong napahiyaw sa sakit at bumaling ng tingin sa direksyon ko. Buisit kang lalaki ka. Magkakampi pala kayo. Ano ba akala mo? Ikaw lang pwede magkakampi? Balo ka ba? Bakit ba kasi may pakialamero at pakialamera kagaya ninyo? Sumugod sa akin ng manananggal habang ako ay patuloy sa pagtira sa kanya ng bawang. Pero bago ko pa siya natira, hinampas niya na ako ng pakpak niya at agad akong tumilapon sa mabatong parte. Sobrang sakit ng likod ko at hindi ka agad nakabawi, kaya nasugod ako ng manananggal. Dadagitin niya na sana ako kung hindi lang may lumagutok mula sa kanyang likuran. Napahiyaw sa matinding sakit ang manananggal. Hinampas pala siya ni Kira ng buntot pagi. Bakit siyang gusto mong kalabanin? Ako ang kalabanin mo at huwag yung mahina! Eh alam mo naman palang mahina. Bakit isinali mo pa dito? Ako na lang ang harapin mo, manananggal, kesa marami ka pang satsat! Kahit nasaktan ako sa mga sinabi nila na mahina daw ako, wala akong magawa dahil talagang nanghihina ako ngayon. Tumama ba naman ang likod ko sa batuhan? Sino ba ang hindi manghihina? Imbis na makipaglaban sa manananggal, tumalikod ako at hinayaan si Kira na makipaglaban doon. Ang importante sa ngayon, mahanap ko ang kalahati ng katawan ng manananggal para hindi na siya makabalik. Inalam na namin ang posibleng pag-iwanan ng manananggal ng kanyang kalahating katawan. Siyempre hindi niya iiwanan ang kalahati ng katawan niya sa kung saan-saan lang at sa parte kung saan mabilis niyang mababalikan. At tama nga ang hinala ko dahil malapit lang din sa madalas na pinagbibiktimahan niya ang pinag-iwanan niya ng kalahati ng kanyang katawan. Nakangising nilapitan ko ang katawan na yon at nakitang umuusok-usok pa yon. Kita ko ang mga bituka niya pero ang agad kong napansin ay ang pamilyar na paldang palaging suot ni Lola Matilda. At oo, siya nga talaga ang orihinal na aswang. Akala mo mahina pala ako Agad kong binuksan ang plastik ng asin at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Binuhos ko ang lahat ng asin sa kalahati ng katawan na yon at agad itong kumulo at umusok. Mabilis pa sa 4:00 narinig ko ang hiyaw mula sa malayo, kasunod ng mabilis na pagaspas pabalik. Mas lalo ko pang dinagdagan ng asin hanggang sa tuluyang dumating ang manananggal at galit na galit siyang lumapit. Teka! Anong ginagawa mo? Gumaganti lang ako pagkatapos mo ako sabihang mahina. Aray! Ang sakit! Mamatay ka na, Lola Matilda. Nakakadiri ka. Nagpanggap ka pang may gusto sa lolo ko.
Kasunod nun ay dumating na si Kira at hinampas siya ng buntot pagi. Tuluyang bumulusok pababa ang manananggal. At kasunod nun ay winisikan ko siya ng asin. Nanghihina na siya nang muli siyang pinaghahataw ni Kira ng buntot pagi. At maya-maya pa, hindi na makahinga si Lola Matilda at nag-uumpisa ng masunog ang kanyang balat. Mamahinga ka ng matanda ka. Tama na yung paglalandi mo sa lolo ko. Sa huling pagsaboy ko ng asin, tuluyan siyang naging abo. Ganon din ang kalahati ng kanyang katawan. Pareho kami ni Kirang pagod na nang matapos naming kalabanin ng aswang. Pero dun lang namin napagtanto na para bang may kulang. Paeng si Lolo Lito. Hinabol niya yung isa pang manananggal. Yung anak ni Aling Hilda. Halika, hanapin natin siya. Baka kung anong nangyari sa kanya. Bakit mo naman kasi siya iniwan? Sira ulo ka talaga eh. Hindi ko naman siya iniwan eh. Basta, tara na. Kabado ako habang hinahanap namin si Lolo Lito. Naririnig namin ang pagaspas ng pakpak ng manananggal. Pero si Lolo, hindi namin naririnig. Nang makita namin ang tricycle niya, doon namin siya nakita. Nakahandusay na siya sa may damuhan habang hawak ang kanyang dibdib. Sa sobrang taranta ko, hindi ko na naisip pa ang paghabol sa manananggal. Dali-dali naming binitbit si Lolo papasok sa may tricycle at minaneho ko yon palabas ng gubat. Bilisan na natin papuntang ospital, Paeng! Inaatake sa puso yung lolo mo! Oo. Dapat hindi ko na siya iniwan kanina eh. Mag-isip ka nga ng tama. Huwag mo munang sisihin yung sarili mo. Kailangan natin makarating sa ospital ng ligtas. Pinigilan ko ang pagkataranta ko kahit na ang totoo, talagang sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Namamawis ang buo kong katawan sa tindi ng kaba. At ang tanging nasa isip ko lang, makarating sa ospital. Mabuti na lamang at hindi kalayuan ang baryo namin sa pinakamalapit na ospital. Maliit lang na ospital yon, pero sapat na yon para mabigyan ng paunang lunas si Lolo. Ilang oras din kaming nagbantay sa ospital hanggang sa magising siya. Lolo, sa wakas gising ka na. Nasaan tayo? Ano nangyari sa akin? Inatake ka po sa puso, Lolo. Mabuti na lang hindi ka ginalaw ng manananggal. Yung manananggal, nasaan na yun? Nakatakas po siya. Pero mas importante ngayon, ligtas ka, Lo. Pwede naman natin siya huliin sa ibang araw eh. Pero malapit na siya. Mahuhuli ko na sana kung hindi lang biglang nanikip yung dibdib ko. Ayos lang ho yun, Lo. Ayos lang. Basta kumalma ho kayo. Kailangan niyo po magpahinga. Napakamalas ko naman talaga. Bakit naman ganito yung nangyari? Hindi po malas yun, Lolo. Maswerte nga po kayo eh. Walang mas matinding nangyari sa inyo. Pero wag po kayo maglala. Napatay po namin yung manananggal na humawa sa anak ni Aling Hilda. Kung ganon, sino yung dampalasang aswang na yon? Tulad ho ng hula nyo. Si Lola Matilda po talaga. Ay, sinasabi ko na nga ba? Ang matandang yon, totoong demonyeta yon. Mabuti na lang at nawala na siya. Kaya lang, hindi pa rin tapos yung problema natin dahil nakawala yung isa. Ayos lang po yun, Lolo. Magpahinga lang po kayo na maigi. At kami na pong bahala ni Kira. Huhulihin namin siya kahit anong mangyari. Nang dahil sa nangyari, kinailangang makonfine ni Lolo sa ospital ng 2 araw. Ang sabi ng doktor, kailangan daw ng ilang test para malaman kung ano ang iba pang sakit ni Lolo, lalo na at matanda na siya. Pumayag ako kahit na nangungulit pa rin si Lolo. Pumayag din siya sa huli pero pinangako muna namin ni Kara na dapat mahuli namin ang manananggal sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, mas magiging agresibo pa ang manananggal
Lalo na at bagong yanggaw ito. Habang nasa biyahe naman pauwi para ihatid si Kara sa bahay nila, tinanong ko siya. Mabuti na lang talaga at hindi sinaktan na manananggal si Lolo. Bakit kaya hindi siya sinaktan? Yun dahil may dugong manunugis ng aswang ang lolo mo. Meron din siyang suot na pangontra. May pangontra si Lolo? Oo, at ibinigay niya sa akin yun para ibigay rin sa'yo. Ano? Bakit hindi na lang niya direktang binigay sa akin? Bakit hindi niya binigay kaagad? Wala ka kasi nung naalala niyang ibigay eh. Ang sabi niya, ako na raw yung magbigay sa'yo. Talaga ba? Bakit hindi man lang niya nabanggit sa akin yun? Ayaw mo ba? Hindi ko na lang ba ibibigay? Sa akin na lang ba to? Hindi pwede. Akin na yan. Kailangan ko yan eh. Mamaya na. Ikaw naman masyado ka excited. Umuwi na lang muna tayo. Pero nakakapagtaka talaga no? Bakit kaya hindi sinabi sa akin ni Lolo yung tungkol dyan? Gusto mo ba talagang malaman? Ano nga? Umiyak yung lolo mo nung binigay niya sa akin to eh. Para ba yung anting-anting? Oo. Ang sabi niya sa akin, matagal niya na tong suot. Hindi lang niya pinapakita sa'yo o kahit na sino. Pinamana daw to sa kanya ng tatay niya tapos ipapamana sana niya sa tatay mo. Kung hindi lang siya maagang pumanaw. Ipakita mo nga sa akin. Magiging ayos ka lang ba? Oo naman. Matagal nang wala si tatay eh. Mula pa nung bata ako, hindi ko na siya nakita. Kaya hindi na ako ganun kaapektado. Kung ganun, eto. Mula sa bulsa niya ay inilabas niya ang isang kwintas na parang bato ang pendant. Pinakatitigan kong maigi ang kwintas bago ko isinuot at nag-angat ng tingin kay Kira at saka ngumiti. Hinatid ko lang sa bahay nila si Kira bago ako umuwi ng bahay namin. Pero pagkarating ko sa bahay, naabutan ko si Aling Hilda sa tapat ng bahay namin. Halata ang matinding pag-aalala sa kanyang muka. Paeng, kanina pa ako naghihintay rito sa labas. Saan ka galing? At nasaan ang lolo mo? Nasa ospital po ngayon si Lolo, Aling Hilda. Inatake po siya sa puso. Ganun ba? Kumusta naman ang lolo mo? Ayos naman po siya. Kayo po ba? Ano po bang ginagawa niyo dito? Dapat po nagpapahinga po kayo ng ganitong oras ah. Gabing-gabi na. Ang totoo kasi niyan, biglang bumalik ang anak ko sa bahay namin. Bumalik ho? Anong oras ho siya dumating? Kani-kanina lang, nagmamakaawa siya sa akin. Ang sabi niya, ayaw na niya maging isang manananggal. Anong gagawin ko, Paeng? Ganun ho ba? O sige ho, puntahan po natin siya. Pero sigurado po bang gusto niya na magbago? Oo, naaawa ako sa anak ko, Paeng. Alam ko, at nababasa ko sa mga mata niya na talagang hindi niya gustong naging kapalaran niya. Naawa ako kay Aling Hilda. Kaya naman kahit pagod na ako, sinamahan ko siya papunta sa kanilang bahay. Pero habang naglalakad kami papunta sa bahay nila, may kakaiba akong nararamdaman. Na para bang may kung anong bumubulong sa akin at nagsasabing magiging mapanganib kung sasama ako. Pero imbis na huminto, sumama pa rin ako hanggang sa tuluyan kaming makarating sa bahay nila. At pagkarating doon, pagbukas pa lang ng pinto ng bahay nila Aling Hilda, naamoy ko na ang kaparehong amoy ng malansang nabubulok na patay. Tiniis ko yon at sumamang pumasok sa loob ng bahay nila. Nung una, walang kakaiba. Pero ilang saglit pa, pinatay bigla ni Aling Hilda ang ilaw. Bagay na inaasahan ko na. Pasensya ka na, Paeng, pero ito lang ang tanging paraan para patuloy na mabuhay ang anak ko. Aling Hilda, may pagkakataon pa para itama mo yung desisyon mo. Wala na, Paeng. Ito na ang dapat kong gawin. Isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig ko,
kasunod ng kalansing ng kadena. Madilim kaya dali-dali kong kinuha ang lighter ko mula sa aking bulsa. Isa sa dinala ko dahil siguradong kakailanganin ko ito. At pagsindi ko ng lighter, kaagad na bumungad sa akin ang mukha ng manananggal. Kasunod nun ay ang pagnganga nito at ang pagsinghal sa akin. Sige, subukan mo kainin ako at makikita mong hinahanap mo! May pangontra ka rin ba, Paeng? Hindi naman ako pupunta dito kung wala eh. Humiyaw sa inis ang manananggal. Kasunod ng pagsalpa ko ng bawang sa kanyang bibig na nasa kabilang kamay ko naman. May natira pa sa bulsa ko at nagpapasalamat akong dala ko yon. Ilang saglit pa, tila nataranta na si Aling Hilda. Nakakadena pala ang anak niya kaya hindi ito makaalis sa pwesto niya. Kira! Ngayon na! Paeng, tama nga yung hinala mo! Sabi ko naman sa'yo eh. Anong tama ang hinala? Anong pinagsasasabi niyong dalawa? Natama yung hinala namin. Na anak mo pa rin siya. Na kahit anong mangyari, hindi mo siya hayaang mamatay. Pero Aling Hilda, hindi ito yung tamang gawin. Kaya ituturo namin sa iyo yung tama. Bumukas ang ilaw at lumantad si Kira. Agad niyang hinampas ng buntot pagi ang nakakadenang manananggal. Iyak nang iyak si Aling Hilda. Kanina bago kami umuwi, napag-usapan namin ni Kira na wag na muna siyang papasok sa bahay nila. At saglit na maghintay sa labas ng bahay nila para alamin ang kilos ni Aling Hilda. Ramdam ko kasi na parang nagdadalawang isip talaga si Aling Hilda sa dapat niyang gawin. At pwedeng ganito ang kahinatnan. At tama nga ako. Ilang beses hinampas ni Kira ng buntot pagi ang manananggal. Pero dahil desperada si Aling Hilda na iligtas ang kanyang anak, kinalas niya ang kadena at mabilis na nakalipad ang manananggal. Habang ako, isinara ko ang pinto at ang bintana. Hindi namin hahayaang makatakas pa ang manananggal na yon. Alam mong hindi tama ito, Aling Hilda! Ito ang tama. Itong makakabuti sa anak ko. Pero hindi para sa nakakarami. Marami mapapahamak kung hayaan mo lang siya. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang mangyari sa iba. Ang importante ay ang anak ko. Aling Hilda, narinig mo ba yung sarili mo? Wala kang pakialam kahit mamatay yung iba. Na anak mo yung may kagagawan. Basta't mabuhay lang yung anak mo. Oo! Aray! At dahil si Aling Hilda lang ang walang proteksyon sa aming tatlo, siya tuloy ang sinugod ng anak niyang manananggal. Napahiga siya sa sahig at takot na takot lalo na nang akmang hahawakan siya ng manananggal gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Anak! Anong ginagawa mo? Hindi akong pagkain mo, anak! Sila! Dinala ko sila rito para kainin mo! Alam ni Aling Hilda na wala na sa matinong isip ang kanyang anak, pero hinayaan niya pa rin. Bago pa man siya makain ng manananggal, agad itong sinaksak ni Kira. Napahiyaw sa sakit ang manananggal at kasunod nun ay sumubok pa itong magpumiglas. Pero muling inundayan ni Kira ng saksak hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Anak ko! Anak ko! Bakit niyo siya pinatay? Bakit? Wala na talaga ibang paraan, Aling Hilda. Kung hindi namin siya patayin, ikaw ho yung mamamatay. Mas mabuti na nga mamatay ako kaysa ang anak ko! Tunay ang iba ang pagmamahal ng isang ina. Gagawin ang lahat para sa anak. Kaya naman nang mamatay ang kanyang anak, nahirapang makarecover si Aling Hilda. Sinabi namin kay Kapitan ang nangyari at naniwala siya kaagad. Lalo na't may balak na rin daw talaga siyang maghanap ng manunugis na pwedeng tumugi sa aswang. Pero naunahan na namin kaya nagpapasalamat siya dahil doon. Si Aling Hilda naman,
kinuha siya ng kamag-anak niya para alagaan. Isang linggo ang nakalipas. Nalaman na namin ang lahat ng resulta ng laboratory test ni Lolo. At mabuting normal naman ang lahat. Kasama na rin ang atay niya na pinangambahan ko dahil baka nga natamaan na. Yun nga lang, may high blood pala siya at acidic kaya inatake siya sa puso. Oh, Lo, dahan lang naman po. Aba, kung makaalalay ka naman sa akin, para ako nabaldado ah. High blood lang to. Maintenance lang yung katapat niyan. Lolo naman eh, kahit na ho. Ano ba akala mo sa high blood, hindi sakit? Narinig mo naman yung doktor, di ba? Mahaba pa ang buhay ko. Basta wag lang ako magpapa-stress. Tsaka wag na rin iinom muna kasi acidic ka. Baka tumaas yung blood pressure mo. Basta taas yung blood pressure ko sa yung bata ka eh. Napakakulit mo eh. Hindi ho ako makulit, Lo. Nag-iingat lang ako para sa'yo. Si Kira, nasan nga pala siya? Ayun ho, umuwi po muna sa bahay nila sa kabilang baryo. Balak niya lang sabihin sa nanay niya na pumapayag na siya mag-iisang albularya. Aba, mabuti naman at nakapag-isip na siya. Siguro na-realize niya na para sa kanya talaga yung kapalarang yon. Siguro nga po, Lolo. Ako ho, pwede ko po bang manahin yung pagiging manunugis na aswang? Nasa yan pa eh. Hindi naman kita pipigilan kung gusto mo talaga eh. Basta't wag lang yung pagiging lasenggo ko ha. Baka yun yung manahin mo. Nako, hindi ko kakayanin yung maging lasenggo, Lo. Mas mahirap pa yata yun kaysa maging manunugis na aswang eh. Tinawanan na lamang ako ni Lolo matapos kong sabihin yon. Naging maayos na ang baryo namin simula nang mapatay ang mga manananggal. May nagtataka kung bakit biglang umalis sila Aling Hilda. At ang may-ari ng palaisdaan na si Lola Matilda. Pero kalaunan, nakalimutan din yon ng mga tao. Habang kami naman ni Kira, eto. Paeng, bilisan mo na, kailangan na nating umalis. Oo na. Teka lang, kakagising ko pa lang eh. Wala pa akong tulog oh. Ginusto mo yan, pinili mo yan, kaya huwag kang magreklamo. Oo na, ito na. Oh, bakit ganyan itsura mo? Sabi mo mag-disguise ako, di ba? Bakit ngayon naka-disguise ako na parang baduy, nagre-reklamo ka pa? Ikaw naman kasi. Sa dami ng pwede mong i-disguise, bakit ganyan pa? Bakit nakasuot ka pa ng bandana sa ulo mo? Ano ka ba? Ikaw ba yung albularyo o ako? Hayaan mo na yan, pwede na yan. Halika na, may kailangan pa tayong gawin sa kabilang baryo. Sige na nga, pero sa susunod, yung pogi naman yung gawin mong disguise. Kahit naman baduy itong suot ko, pogi pa rin naman ako ah. Tsaka tandaan mo, mag-asawa yung disguise natin. Kaya sana naman magmukha kang pogi. Yung kapanipaniwala na nagkagusto ko sa'yo. Oh, bakit? Hindi ba? Hindi nga kapanipaniwala eh. Yung iba nga hanggang ngayon tinatanong pa rin ako kung ano daw bang nagustuhan ko sa'yo. Grabe naman yung mga yon. Sasama na ugali. Dapat ako yung tinatanong nila eh. Dapat ako, tinatanong din nila ako doon. Ito na namang isasagot mo, Aber. Siyempre, dahil maganda ka. Inirapan ako ni Kira habang ako ay napailing na lamang. At opo, Miss Clar, sa ngayon ay 12 taon na kaming magkarelasyon ni Kira. Ang pagpapakasal namin, madalas na maudlot dahil sa sobrang abala namin sa pagtatrabaho bilang tindero at tindera sa palengke at bilang isang albularya at manunugis ng aswang. Hindi naging madali ang mahabang taon na yon. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan. Pero sa huli, nagawa rin naman naming lampasan yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Miss Clar.
Maraming salamat po at asahan yung patuloy kaming susubaybay sa mga kwento ninyo.